Ang masamang enerhiyang ito ay napakalakas. Matapang, malupit at sakim, dugo. Kailangan itong labanan. Aso. Ang aking lolo ay ang huling pari ng bundok Longhu. Mula pagkabata, nag-aral ako ng sining ng pagdakip ng mga multo at pagtanggal ng masasamang espiritu mula rito. 3 araw na ang nakalipas. Inutusan niya akong bumaba ng bundok upang maghanap ng materyales. Maghanda kang gumawa ng mabuti upang maging Tianshai. Noong una akala ko walang halimaw sa ilalim ng bundok. Hindi ko inasahan na pagdating ko mula sa bundok ay makakasalubong ko na ang isa. Sino ka? Saan galing ang babaeng ito? Kung hindi dahil sa binatang ito na nagligtas sa'yo, sigurado akong magkakaproblema rin ako dahil sa'yo. Ikaw ang nagligtas sa akin. Ginoo, madilim ang aura sa iyong noo, tiyak na may halimaw na sumusunod sa'yo. Mas mabuti pang ibigay mo sa akin ang 100 yuan. Tutulungan kita na paalisin ang demonyo. Babae, pag-isipan mong mabuti. Sa nakaraang 7 araw, palagi ka bang may parehong masamang panaginip tuwing gabi? Sa araw. Parang may sumusubaybay mula sa likuran mo. Paano mo nalaman? Hindi ko pa ito nasabi sa ibang tao. Ipinapakilala ako. Ako si Lindsay, tagapagmana ng Bundok Longhu. Bundok Longhu. Kung hindi mo ako makikita. Sa gabing ito, sa sandaling ito, mangyayari ang isang sakunang dugong. Guro, pakiusap, iligtas mo ako. Basta't matutulungan mo ako. Ano man ang halaga, handa akong magbayad. Napaka mapagbigay ng mga tao sa lungsong ito. 100 yuan, kulang ba yon? Pag-usapan natin ang tungkol sa pera mamaya. Una, sabihin mo kung paano ka naposes ng masamang espiritu. Para malaman ko kung ano talaga ang masamang espiritu na yon. CJ. Guro, 3 araw na ang nakalipas. Kaibigan ko, si Xuli, sinasabi niya araw-araw siyang nananaginip ng masama at takot na takot. Kaya pinuntahan ko siya kagabi. Di inaasahan, nadamay ako sa masamang nilalang. Ito ang masamang nilalang, walang duda. Guro, tulungan niyo kami, tiyak na tutulungan niyo kami. Dahil nandito na ako, syempre tutulungan kita. Lily, anong ginagawa mo? Lily, tinawag ko na ang master. Makatutulong ba siya sa akin? Pakiusap, hindi ko na kaya. Walang makakatulong sa akin. Hindi ko na kaya. Master, ano ang dapat nating gawin? Ito ang aking unang misyon pagkatapos bumaba sa bundok. Unang misyon. Master, pakiusap, iligtas mo ako. May isang malaking dilaw na daga. Siyang araw-araw ay sumusunod at patuloy na nanggugulo sa akin. Malaking dilaw na tikus. Baka ang tinutukoy mo ay ang dilaw na musang huwangtang. Hindi ba siya nagsabi kung bakit siya patuloy na nanggugulo sa'yo? Sabi niya, isang buhay ay katumbas ng isang buhay. Isang buhay ay katumbas ng isang buhay. Nakakalason na alakdan, karaniwang tao. Ganyan pala sa wakas. Ano ang nangyari sa master? 2 linggo na ang nakalipas. Itay mo ang nambang at pumatay sa anak ni Dewa Huang, kaya humingi siya sa'yo. Pero pumanaw din ang tatay ko sa aksidente na yon. Nandoon siya. Muling pumunta siya upang hanapin ako. Lily, nasaan si Master Huang? Bakit hindi ko siya makita, nandoon siya? Dewa Huang. May dahilan, may bunga. Ang taong pumatay sa anak mo ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan. Bakit gusto mo pang patayin ang kanyang anak na babae? Ang anak ko ay nag-aral ng tamang landas mula pagkabata. Dapat sana siya ay isang Diyos. Ngunit siya ay namatay sa aksidente. Kahit ang kanyang kaluluwa ay naipit sa loob ng sasakyan at hindi makagalaw. Sinasabi mo bang dapat akong maghiganti sa kanyang lahi? Tumigil ka, mas mabuting pumasok ka na sa siklo ng reinkarnasyon. Imposible, kailangan kong patayin siya. Palitan mo ang kaluluwa ng anak ko sa kaluluwa mo. Sa ganitong paraan, makakalabas ang anak ko sa sasakyan. Kailangan mong pag-isipan ito ng mabuti. Hindi ka basta-bastang ordinaryong whistle, kundi whistle na naging Diyos at nakamit ang daan ng kawalang kamatayan. Lanan, ang ginawa mo ay lumalabag sa langit at lupa. Tiyak na magiging masamang demonyo ka. Kung gayon, tutulungan kitang iligtas ang batang iyon. May utang na loob ka sa akin, ano? Sige, tutulungan kita ang batang iyon. May utang na loob ka sa akin, ano? Ano ang kaya mong gawin? Ako ay ika-72 na inapo ng Bundok Longhu. Maniwala ka man o hindi, nasa iyo na yon. Bundok Longhu, maniniwala ako sa iyo sa pagkakataong ito. Kung talagang kaya mong iligtas ang buhay ng anak ko, hindi lang kita utangan ng loob, kahit na kailangan kong sundin ang utos mo, ano? Guro, ano ang dapat nating gawin ngayon? Dalhin mo ako sa sasakyan kung saan nagkaroon ng aksidente ang tatay mo. Nandoon siya. Tatay, bilisan mo at iligtas ako. Halos mawalan na ako ng pag-asa. Anak, huwag matakot. Tinawagan na ni tatay si Tianxi mula sa Bundok Longhu para iligtas ka. Malapit ka nang makalabas. Anong plano mo para mailigtas ang anak ko? Noon, gusto ko lang gumawa ng mabuti at kumita ng kaunting pera.
Hindi ko inakalang. Mukhang napakahirap makahanap ng ganitong bihirang kayamanan. Pixiu. Umaakit ng swerte at kayamanan. Atrap ang musang ito dito. Dahil sa pagkakahuli ng Pixiu, ang Pixiu na ito mula sa Jade ay isang napakabihirang kayamanan. Ginoong Chen, anak ko. Ginugol ko na ang 10 taon para iligtas ang iyong anak. Huwag mong kalimutan na may utang na loob ka sa akin. Huwag kang mag-alala, tiyak na hindi kami bibitaw sa pangako na maging walang hanggan. Kapag tinawag mo ako, tiyak na darating ako ayon sa iyong utos. 2 maliit na batang babae, magpasalamat kayo na nakilala niyo si Tenshi. Ayos lang, ayos lang. Ngayon, nararamdaman mo pa bang may nagmamasid sa'yo? Hindi na, guro. Ngayon, mas mabuti na ang pakiramdam ko. Mukhang natapos na ang problema. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol kay Huang Daxian na naghahanap ng paghihiganti sa'yo. Uwi ka na at matutulog ng mahimbing, ang iyong enerhiya ay muling magbabalik. Guro Xing. Ngayon, salamat sa'yo. Medyo natatakot pa ako. Tingnan mo kung pwede akong manatili sandali. Nasa card na ito ang 10,000 yuan. Pwede mo munang hawakan. Kung hindi sapat, babalik ako para punan. 10,000 yuan. Talagang mayayaman ang mga tao sa lungsod, ano? Mukhang talagang pinapadala ako ng lolo sa lungsod para maglakbay. Walang kailangan na tumira. Kami sa larangang ito ay hindi sanay na makitira sa ibang tao. Guro, pakihintay sandali. Guro, bagong pasok ka lang sa bayan. Dahil hindi ka sanay na makitira sa amin. Maari rin kitang tulungan na makahanap ng pansamantalang matutuluyan. Kilala ko ang may-ari. Maganda ang presyo at hindi ka dapat mag-alala na maloko. Anak, dahil kilala mo si Xiao Yun. Sisingilin kita ng 1,500 bawat buwan. Ano kung magbayad ng 3 buwan ng maaga? Talaga bang ang renta ng bahay ay 1,500 bawat buwan? 3 buwan ay magiging 4,500. Kakatanggap ko lang ng 10,000. Hindi pa nga ito mainit na wala na ang kalahati. Sa malaking lungsod, marami ang kita, pero mataas din ang gastos. Liu Chen, pwede ko bang tingnan ang bahay bago magdesisyon? Sige, tara. Xiao Yun, mukhang medyo kakaiba ang kaibigan mo, Hosh. Liu Tian, mag-ingat ka sa iyong mga kilos. Talagang isang master ito. May tunay na kakayahan, napakahusay. Siguradong nauto na ng mga tao ang batang ito. Ngayon, saan ka makakakita ng ganyang tao? Lahat ay mga manlilinlang mula sa ilalim ng mundo. Ngunit iba si Linyi. Kanina, isang mabuting kaibigan ko ang nahulog sa bitag ni Huang Daxian. Siya ang nagpagaling sa kanya. Xiao Yun, totoo ba ang sinasabi mo? Siyempre, totoo iyon. Bakit kailangan kong magsinungaling sa'yo? Ginoong Tian, umupa na ako ng bahay na ito. Maaari ba akong magbayad ng 3 buwan na renta ng maaga? Ginoong Lin. Ngunit bago yon, maaari bang tulungan mo ang Ginoo ng kaunti? Kung tutulungan mo ang Ginoo, aalisin ko ang renta. May magandang balita ito. Ano yon? Ang asawa ko ay naapektuhan ng itim na mahika. Dalhin mo ako para makita siya. Halika. Liu Chen, sabi mo may problema ang tiya. Ano ang mga sintomas nito? Ang asawa ko araw-araw ay pumupunta sa isang lugar ng masahe. Hindi siya makaalis doon. Kapag sinubukan kong pigilan siya, magugulong-gulo siya sa sahig habang umiiyak at sumisigaw. Liu Chen, maaaring hindi ito problema. May ibang dahilan eh. Ayaw kong itago ito sa'yo. Akala ko noong una na niloloko lang ako. Pero tahimik kong sinilip. Yung Masius ay babae. Legal naman yun na negosyo. Kung legal nga yun na negosyo, bakit parang ang weird ko, di ba? Di mo alam kung gaano kamahal ang lugar ng masahe na yon. 1 beses 2,000. Wow, araw-araw pumupunta ang asawa ko doon. Sabi mo, hindi ako mayaman, di ba? Hindi mo basta-basta maaring gastusin ang pera ng ganito. Bukod dito, napakamaingat ng asawa ko dati. Minsan niya ay medyo kuripot. Ang taong dati ay napakamaingat ay biglang naging magastos. Talagang medyo kakaiba ito. Nasaan si tita? Gusto kong makita siya ng personal. Sige, Chen, pupunta ako sa massage salon. Mamaya, kumain ka na lang mag-isa, ha? Sayang, huwag magmadali. Naghahanap na ako ng isang eksperto para tingnan ka. Anong problema mo? Wala naman akong problema, bakit pa kailangang tingnan? Umalis ka na, huwag mo akong pigilan. May appointment na ako sa eksperto sa tindahan. Hindi ako pwedeng mahuli. Noon, mabait si Chalin. Bakit ngayon nagagalit na ganito? Bitawan. Anong ginagawa mo? Tita Li, pasensya na. Tito Chen, hinawakan ako ni Xiao Yun sa sofa, dumaan ako para makita ka. Bitawan mo ako, malilate na ako. Bitawan niyo ako. Sobrang Makati, sobrang Makati. Tita Lin, parang ito ay na-sorcery. Araw-araw kung hindi kumakain ng partikular na pagkain mula sa taong na-sorcery. Ang katawan ay sobrang Makati. Ano ang dapat gawin? Calm ka lang, may paraan ako. Ay.
Lumuhod ka. Gamitin mo ang aking dugo para ilabas ang buto. Lahat ay pinakawalan. Lahat ay kinuha at sinunog. Tapos na. Naiwasan na ang insekto jenglot. Maaaring tanggalin. Ano ang nangyari sa akin? Sino siya? Tita, siya si Master Lin Yilin. Kakatapos lang niyang ayusin ang problema sa iyong jenglot. Ikaw ang master, di ba? Mangyaring umupo, magluluto ako para sa inyo. Master, talagang maraming salamat. Salamat sa pagligtas sa aking asawa. Ginoong Tian, huwag masyadong mahiya. Pag-usapan natin ang tungkol sa upa sa bahay. Huwag na nating pag-usapan yan. Nailigtas mo na ang asawa ko. Nakakatipid ka pa ng maraming pera para sa akin. Nahihiya na akong tumanggap ng upa mula sa'yo. Manatili ka na lang dito. Kapag nagluto si tita, kakain tayo ng sabay. Kung ganoon, 3 buwan na libre ang upa. Pagkatapos ng 3 buwan, magbabayad na ako ng upa gaya ng dati. Naku, huwag na nating pag-usapan yan. Halika, kabataan. Tara, uminom tayo ng 2 baso. Mabilis, ikwento mo sa akin kung paano mo natutunan ang lahat ng kakayahang ito. Ikaw si Master Lin Yilin. Isang dalubhasa sa Feng Shui na kayang magpalayas ng mga multo at talunin ang mga demonyo, tama ba? Hahaha. Ipinapakilala, ako si Wang Da. Ngayon ako ay narito, dahil may negosyo akong nais talakayin kay Master. Anong negosyo? Oh. Halika, Linda Sheng. Kasama ko ang isang Feng Shui expert, na nakahanap ng isang libingan mula sa sinaunang panahon na bumagsak ang kaharian. Gusto naming pumasok para maghanap ng kayamanan. Kailangan lang ng isang tao tulad mo na kayang magtaboy ng mga multo at magpuksa ng mga demonyo. Pagkatapos magtagumpay, 3 sa amin ay maghahati sa mga resulta. Ano sa tingin mo? Kaya ikaw ang nag-anyaya sa akin na buksan ang libingan, di ba? Adu, guro, huwag kang magsalita ng ganyan, huwag masyadong magaspang. Sayang naman kung ang mga ari-arian ng ating mga ninuno ay nakabaon sa lupa. Gusto lang naming maipakita muli ang mga ito sa mundong ito. Nasaan ang libingan? Sa bundok sa Hilaga. Hey! Pulis, gusto kong airport ito, may tao. Na naghuhukay ng libingan sa maliit na burol sa hilaga ng lungsod ng dagat. Sumpa, anong problema mo? Ako ay isang mabuting mamamayan. Ang pinakaayaw ko ay ang mga tao tulad ninyo na walang hiya. Umuwi ka na bago dumating ang pulis, ayos na, ayos na. Nilalaro mo ako ng ganito, maghintay ka lang. Hindi kita palalampasin. Yung batang yun ay walang kaalaman. Nagreklamo sa akin. Naghahanap ka na naman ng gulo. Paano ko ito dapat gawin? Kung ganyan ka, ikaw. Naiintindihan mo na, di ba? Kung naiintindihan mo na, umalis ka na, tingnan mo ng mabuti, umalis ka na. Guro, maaari mo bang ipaliwanag ang panaginip? Tawagin mo lang akong ano? Tawagin mo lang akong Xiao Yuan. Sabihin mo sa akin, ano ang pinangarap mo? Nanaginip ako kagabi. Nangarap ako na sobrang haba ng kilay ko. Halos maabot ang lupa. Noong araw, si Emperor Sean ay nangarap din tungkol sa mahahabang kilay. Ang pangarap na mahahabang kilay ay isang magandang palatandaan. Hindi mo kailangang masyadong mag-alala. Iba yon. Matapos ang 2 kilay na humahawak sa lupa, biglang naging 2 mahabang anino ng itim. Isa sa kaliwa at isa sa kanan na nakahawak sa lid ko. Nang magising ako pagkatapos noon, nakita kong may 2 pulang baka sa lid na ito. Aba! Ang masamang espiritu ay humihingi ng buhay. Ang Spear of Strength ay isang napakasamang tanda. At ito ay nakaapekto na sa realidad. Kung hindi mo ito agad maaayos, nasa panganib ang iyong buhay. Alam ko ang mga trick ninyo sa panghuhula. Gusto niyo lang akong lokohin para sa pera, di ba? At sumpain ako para hindi tumagal ang buhay ko. May mga tao bang katulad mo na nagnenegosyo ng ganyan? Lahat dito kayo, tingnan nyo. Itong manluloko na ito ay agad na nagsabing patay na ako. Adu, masyadong bastos ang sinasabi ng manghuhula. Tama ba? Kung hindi ka naniniwala sa akin, maghanap ka na lang ng ibang tao. Walang makakapigil sa'yo. Bola-bola, gusto kong magreklamo sa pulis, arestuhin ka. Bata, ikaw ang nagdala ng problema, ha? Lahat pakibigay ng daan. Ako ay pulis. Anong nangyari? Hello, ako si Linyi.
Dumating ang taong ito sa akin upang humingi ng paliwanag tungkol sa kanyang panaginip. Sabi niya sa kanyang panaginip may multo na humihingi ng buhay. Ipinakita rin niya ang mga bakas ng pulang kamay sa kanyang leeg. Sinabi ko sa kanya na ito ay masamang tanda. Sabi niya ako ang nagbansag sa kanya. Oh, kaya ikaw si Linyi. Yung bagong nag-ulat tungkol sa pagnanakaw ng libingan, di ba? Tama yon. Kaya't sigurado kang tapat kang tao. Lanan. Sinabi mong sinumpa ka niya. Saan galing ang 2 pulang marka sa leeg mo? Ano ba talaga ang nangyari? Nagbibiro lang ako sa asawa ko. Sino nang mag-akalang pagkatapos sabihin ng manghuhula? Kailangan sabihin yon dahil sa multo na humahawak. Multo ba ang asawa ko? Hindi mo ba sinabi na habang ikaw ay nananaginip? Nahulog ba ang buhok mo? Kailan ko sinabi yan? Sino ang nakarinig nito? Siya mismo ang nagsabi nito. Pulis, kailangan mo akong ipagtanggol. Huliin mo ang mapanlinlang na ito na akala mo'y matalino. Akala mo ba ang pinakamahirap na kaharapin sa mundong ito ay ang hukom? Sino ang mauuna? 1 o 2 pangungusap lang ay hindi sapat para magtakda ng parusa. Ito ay isang civil dispute sa pagitan nyo. Sa tingin ko, sapat nang humingi siya ng tawad. Hindi ako sumasang-ayon. Tapat akong nagnenegosyo para kumita. Malinaw na niloloko ako ng taong ito, Ginoong Lim. Alam kong pakiramdam mo ay hindi makatarungan. Ngunit habang nag-uusap kayo, walang ibang tao roon. May kanya-kanyang argumento kayong dalawa. Walang paraan para makapagbigay ng tumpak na pagsusuri sa inyo. Sa palagay ko kailangan nating lahat munang magpahinga sandali. Huwag nating palakihin ang isyong ito. Talagang hindi na kailangang. Siege officer. Sang-ayon ako na humingi ng paumanhin. Aha, si Wang Dazi pala yon. Talagang astig niya. Tara na. Hindi ako sang-ayon. Anong silbi ng humingi ng tawad? Kailangan magbayad. Huwag kang magmalaki. Ibigyan kita ng pera, kaya mo bang gamitin? Pulis. Tingnan mo, matapang pa rin siyang nagbabanta sa akin. Ginoong Lee. Para sa akin, sapat na ang magbayad ka ng 1 o 20 yuan. Hindi pwede. Kailangan 500. Kung magpapatuloy ka dyan, aalisin ko ang permiso mo sa paaralan. Arestuhin siya. Sapat na ba ang 50, di ba? Huwag magyabang at mangloko dito. Kung hindi, tiyak na magkakaroon ng problema sa huli. Kalimutan na lang. Tara na. Walang kwenta. Ang perang ito ay galing sa krimen ng ibang customer. Hindi pa ako nakapaglinis ng mga ebidensya sa taas. Iingat mong mabuti. Si Tuan Lee ay taong mahilig manghimasok. Kung sakaling manghimasok siya ulit sa'yo, tawagan mo lang ako. Tandaan mong i-record ang ebidensya ha. Siege officer. Ito ang numero ng telepono ko. Aalis na ako ha. Pupunta ako sa bundok mamaya para tingnan kung may tao na nag-ukit ng libingan. Sige, mag-ingat ka ha. Sa araw na ito, kung ganyan ang abala, tiyak na hindi na mabebenta ang negosyo. Bukas, maghanap ka ng ibang lugar ha. Mag-ipon ulit ng pera, mamaya magbubukas ng sarili mong tindahan ng hula. Hindi na kailangang araw-araw ma-expose sa hangin at araw sa daan. Lanan. Mahal, tulungan mo akong makaligtas. Hindi ba si Xiao Yuan yon? Maganda ang modelo niya, di ba? Ganon din ang laro mo at ng asawa mo. Naririnig ba ng asawa mo? Hindi ganon, simula kahapon umalis na ako sa lugar mo. Naglakad pa uwi, hindi tumingin sa baba. Hindi ko alam kung sino ang nag-alis ng takip ng balon. Nabagsak ako at nabali ang pulso ko. Pagkatapos noon, habang tumatawid sa kalsada gamit ang wheelchair, naaksidente rin ako ng sasakyan na lumabag sa pula ng ilaw. Ibig sabihin, swerte ka lang talaga. Pero kung nasaktan ka, dapat kang magpatingin sa doktor. Bakit kailangan mong hanapin ako na isang manloloko lang? Kung wala kang pakialam, umalis ka na lang. Huwag mong istorbohin ang negosyo ko. Walang problema sa akin ang sakit na ito. Pero nakipag-away ang anak ko kanina sa mga kaibigan niya. Sabi ng paaralan, nabali ang kamay niya. Alam ko ang ilang bagay na ginawa ko kahapon. Talagang hindi makatao. Hindi ko rin inaasahan ang iyong kapatawaran. Lahat ng ito ay bunga ng aking sariling mga gawa. Ngunit wala namang kasalanan ang aking anak. Pakiusap, tulungan mo siya. Iginagalang kita ng 1 beses. Hanapin mo ang taong gumawa ng gulo kahapon. Kilala niya ang isang master. Makatutulong siya sa iyo na ayusin ang problema. Ngunit kailangan mong maging handa sa malaking panganib na mawalan ng maraming dugo. Maraming salamat, Master. Hindi ako isang santo. Hindi ko kayang abusuhin ng tao. Kahit papaano, nakakaya ko pang magpanggap na matiisin. Sa pamamagitan lang ng pagpaparamdam sa kanila ng sakit, maintindihan nila na hindi ako mabuti. Master, hahaha. Narinig ko mula sa ate na may-ari ng bahay na napakatumpak ng iyong hula. Kapag sinabi niyang swerte siya, agad siyang bumibili ng loto. Nanalo talaga siya ng 50,000 yuan, hahaha. Anong layunin mo sa pagpunta dito? Gusto ko rin manalo sa loto. Master, pwede ba para manalo rin ako minsan?
Hindi naman ito realistic eh. Nanalo siya sa loto dahil sa swerte niya. Ang swerte niya ay walang kinalaman sa akin. Eh, kung ganun, sana rin ako maging maswerte. Eladnan, hahaha, pwede ba? Ang kapalaran ng isang tao ay talagang nakatakda mula pagkasilang. Ngayon ay maswerte, mamaya ay malas. At ng ito ay pantay na ugnayan. Adu, kung kaya ng kapatid na may-ari ng bahay, bakit hindi ko kaya? Nanalo siya dahil sa mga espesyal na dahilan na hindi maaring gayahin. Wala akong pakialam, gusto kong manalo. Yele, kung gusto mong mag-ingay, pumunta ka na lang sa sentro ng loto. Bakit ka nag-ingay dito? Talaga bang magaling ang amoy na albularyo na yon? Kahit hindi ako makapanalo sa loto, nakikita ko siya ay isang manloloko, ha? Hey! Ano bang klase ng mga tao ito? Master Lin, narinig ko mula sa kapatid ng may-ari ng bahay, napaka-accurate mo. Yung kapatid ng may-ari ng bahay na nanalo sa loto. Hindi ko kayang gawing manalo ka sa loto, ha? Hindi ako nandito para magtanong kung paano manalo sa loto. Pero ang anak ko ay madalas na nagkakaroon ng hysteria kamakailan. Hindi rin makahanap ng problema ang ospital. Maaari mo bang tulungan akong tingnan ito? Nasaan ang anak mo? Ayaw niyang lumabas, nandyan lang sa bahay. Oh, tingnan natin. CJ. Ay. Kakwang, mukhang may pumasok na magnanakaw sa bahay mo. Pasensya na at napatawa kita. Lahat ng ito ay gawa ng mga bata. Hindi ko alam kung bakit siya kamakailan ay naging baliw at sirain ang mga bagay. May bisita sa bahay ni Xiaonan, tawagin ang tiyuhin. Hello, tiyuhin. Hello, tiyuhin. Tiyuhin, hindi ka ba mabuti? Kausapin ko siya. CJ. Ilang taon na si Xiaonan ngayong taon? Ano bang nangyayari sa'yo? Tapos na. Ay, ang anak ko ay may sakit na naman. Nanay, tulungan mo ako. Anong sinabi mo? Kumusta na ang master? May paraan ba para iligtas ang anak ko? Tiyak na ang batang ito ay sinaniban ng masamang espiritu. Ngunit, hindi alam kung ito ay relasyon ng ama at anak. O relasyon ng symbiosis. Kailangan ko ng karagdagang kumpirmasyon. Maaari mo ba akong dalhin sa kanyang kwarto para makita? Sumama ka sa akin. Kakwang, lumabas ka na, gusto kong makita muna. Sige, maghahanda na ako ng hapunan. Nagpuputol ng papel at ibinabalik ito. Ibig sabihin, dalawang personalidad ang nagbabahagi ng isang katawan. Kadalasan, medyo nakakainis na. Anong ginagawa mo? Nagising ka na. Ito ang bahay ko, lumabas ka na agad. Hindi maganda, inimbitahan ako ng ina mo. Pasensya na. Umalis ka na. Paano nakapagsasalita si Xiaonan kay Master? Pasensya na, Master Lin. Itong bata, ayos lang, ayos lang. Handa na ang pagkain. Kain na tayo, ano? Hindi maganda ito, di ba? Dumating ako pagkatapos ng hapunan. Walang masama. Hindi na rin maaga ang oras. Kumain muna tayo bago makipag-usap. Kumain na. Mas maraming karne. Ito ang piniling karne na binili ko sa palengke. Guro, kumain muna ang anak ko. Pagkatapos kumain, saka tayo makipag-usap ha. Lene. Alam lang mag-imbita sa bahay. Ang mga taong hindi malinaw na tulad nito ay napakabata pa. Sa isang tingin, malinaw na mandurukot. Patawad. Asawa ko. Kamakailan lang, dahil sa sakit, naging ganito ang aming anak. Naway iyong maunawaan. Ako. Busog na ako, babalik na ako sa kwarto. Sandali, may ilang tanong akong gustong itanong sa'yo. Sinasadya kitang galitin. Hindi ko matanggap na umalis ka. Umalis mula sa bahay ko. Ano ang nangyari kay Master Xiaonan? May hinala akong baka siya ay may problema sa pag-isip. Pero hindi rin ako sigurado ng buo. Mamaya, tatanungin ko siya ng ilang katanungan. Huwag hayaang may ibang tao na manggulo sa akin. CJ. Ilang taon na si Xiaonan? Ngayon, siya ay 10 taong gulang. Kaya, alam mo ba, yung batang-bata na lumabas malapit sa iyo ilang araw ang nakaraan. Ilang taon na siya ngayong taon. Hindi ko alam, masungit siya. Hindi niya sinabi sa akin. Tapos, nung lumabas siya, anong ginagawa mo? Nanonood ako sa gilid. Tapos ikaw. Lanaldanan. Hindi ko na ba sinabi sa'yo na umalis ka na? Nandito ka pa rin, anong ginagawa mo? Nalaman ko na may 2 kaluluwa pala sa loob ng katawan na ito. Karaniwang doktor hindi makakagamot nito.
Sa kabutihang palad, may paraan ako. Sa tingin ko, hindi mo sinasadyang makipag-usap ng maayos sa akin. Ha? Kung ganoon, ang magagawa ko lang ay kumilos. Lene. Sana ay pakawalan mo na ako. Humihingi ako sa'yo. Ngayon, huli na upang humingi ng tawad. Nagbabahagi ako ng katawan sa kanya. Kung may lakas kang patayin ako, mamamatay din siya. Sobrang binabaliwala mo ako. Marami akong paraan para ayusin ka. Langit at lupa, tamang batas, wasakin ang kasamaan. Kapatid Wang, labas ka na. Xiaonan, anong nararamdaman mo? Inay, mas mabuti na ako. Mukhang nawala na ang bagay na yon. Ang galing, anak, sa wakas ay gumaling ka na. Masaya si Inay. Kanina, medyo nagmamadali ako. Huwag mo na itong isipin ng masyado. Ito ang pera para sa pagpapagamot ng anak ko. 30,000, kailangan mong tanggapin ito. Nakaayos na ang problema, aalis na ako. Salamat. Paumanhin, ito ba si Master Lin Yilin? Ako si Lin Yi. Sino ka? Ako si Xuking. Ako ang pinsan ni Xuli na yung nailigtas noong nakaraan. Kaya pala ikaw si Xuli na naipit ng hayop na yon. Kuya, anong nangyayari? Pwede bang humingi ng tulong na pumunta ka sa bahay ko? Anong nangyayari? Maaari kong naamoy ang masangsang na amoy, pero hindi ito naamoy ng iba. Ang problemang ito ay matagal nang nakakaabala sa akin at sa aking pamilya. Masangsang na amoy. Sige, umalis ka na. Hoy, ikaw ba ang may-ari ng bahay na ito? Anong amoy ang nasa bahay mo? Ilang araw na hindi nawawala ang amoy. Walang tao kahit tumuktok pa ang pintuan. Kung magpapatuloy ka ng ganito, pupunta ako hanapin ang tagapangasiwa. Isang mabait na binata. Bakit ang dumi-dumi mo? Madam, maling intindi po kayo. Hindi po ako ang may-ari dito. Pumunta lang ako dito para maghanap ng isang tao. Kung ganoon, kapag nakatagpo ka ng may-ari ng bahay na ito, magandang makipag-usap ka ng maayos sa kanya. Talagang sobrang baho ng bahay. Amoy nito talaga ang amoy ng bangkay. Naku, may patay na daga o ganun ba? Agad siyang silipin, mabilis. Sige po, tita. Ipapaalam ko sa kanya mamaya. Naku. Ito ba ang bahay ni Xuking? Siguradong Master Lin kayo. Pumasok na kayo. Guro, mauupo na kayo. Talagang amoy ito. Kailan nagsimula ito? Simula nang mamatay-matay ng sabay-sabay ang mga hayop ko. Lumabas ang amoy na ito. Ila the way, bahay ko nasa kanluran ng lungsod. Nagtayo ako ng isang farm para sa mga manok. Pero ilang buwan na ang nakalipas. Biglang namatay ng sabay-sabay ang mga manok. Pagkatapos ay dinala ko ang bangkay na ito sa institusyon ng pagsusuri. Sinabi ng institusyon na ito ay natural na kamatayan. Ngunit ang bangkay ng manok na ito ay sobrang mabaho. Hindi ito mukhang natural na kamatayan sa lahat. Noong una, hindi makatulog ang asawa ko sa amoy na ito. Ngayon, naamoy na rin niya. At sa bahay namin, wala talagang bangkay ng manok. Pero nagsisimula na ring mangamoy masama ang bahay, Ginoo. Talagang hindi ko na alam ang gagawin. Nai-check mo na ba kung may namatay sa bahay mo? Halimbawa, pusa, aso, daga, o iba pa, nalinis mo na ba? Sa bahay ko, wala akong pusa o aso. Nai-check ko na rin ang mga daga. Sa buong silid, mula sa loob hanggang sa labas, sa bawat sulok. Sinuri ko ng mabuti, pero wala talagang bangkay o patay na bagay. Bukod pa dyan, araw-araw ko ring nililinis ang silid na ito. Pero hindi pa rin nawawala ang amoy na masama. Kakaksu. Amoy bangkay na ito na lumalabas sa katawan mo, ano yon? Yun amoy galing sa katawan ko. Mestro, ayos lang ako. Paano pwedeng may amoy bangkay sa katawan ko? Hindi pa malinaw ang dahilan. Pakisuri mo ako, tulungan mo ako. Kumuha ka ng isang baso ng tubig. Inumin mo yan. Kung kailangang inumin, uminom ka agad. You. Master, ang galing mo talaga. Totoo, wala nang pakiramdam. Tama, ang karne at patay na karne. Akala ko,
Alam ko na kung saan nanggagaling ang amoy mula sa katawan mo. Ano sa palagay mo, Master? Ang sanhi ng amoy na yun ay dahil pumutok ang mga internal na organ mo at nagbubulok na. Kaya't naglalabas ito ng masangsang na amoy. Pumutok ang mga laman loob ko, mamamatay na ako. Ngunit wala akong nararamdaman. Halatang konti na lang ang natitirang buhay mo. Ngunit hindi ka nakakaramdam ng sakit. Nakahalata lang ng masangsang na amoy. Marahil may kakaiba. Guro, ibig mong sabihin, hindi na ako magtatagal. Guro. Tulungan mo ako. Ayokong mamatay pa, Sira na ang mga organo at patay na. Kailangan mong pumunta sa ospital para sa paggamot. Isa lang akong numerologist. Hindi ko kayang tulungan kang baguhin ang kapalaran. Sige na. Guro, kung alam ko lang. Gusto ko munang tawagan ng asawa ko. Bilang mo sa kanya. Hello, mahal. Gusto kong sabihin ang isang bagay. Sakit na sakit ako. Hindi na magtatagal, aalis na ako. Maghiwalay na tayo. Maghiwalay. Bata pa ako. Ayokong maging biyuda ng maaga. Baka isipin ng iba na malas ako. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Naiintindihan ko. Sa totoo lang, pero... Tingnan mo, magkano ito? Ika-transfer ko sa'yo. Hindi na kailangan. Kung hindi pa naayos ang problema, huwag nang mag-transfer. Hindi. Dapat ako ang mag-transfer ng 1,000 sa'yo. Anong masasabi mo? 1,000, di ba? Maglipat ng pera sa bank account ng 1,000 yuan. Mabait siyang tao. Mas mabuti pang tulungan ko siya hanggang matapos. Ano ang susunod mong gagawin? Pupunta sa ospital. Hindi, naisip ko na ito. Maghihiwalay na kami ng asawa ko. At hahanapan ng tahimik na lugar para maghintay na mamatay. Saka, ang pumunta sa ospital ay parang butas na walang ilalim. Mas mabuti pang ipasa ko na lang ang chest na yon sa kanya. Nirerespeto ko ang iyong pagpili. Sa pamamagitan ng paraan, Ginoo, saan ang bahay mo? Sasama ako sa iyo pauwi. Huwag ka nang mag-abala. Sasama ako para tingnan ang asawa ng kapatid. Sumama ka sa akin. Lanan. Nababahala ako na mahawa ka sa sakit mo. Sabay ko na ring susuriin ang asawa ng kapatid. Naramdaman ko rin ang kapayapaan. Maraming salamat ha. Ateksu, hindi ba hinahanap mo ang kapatid mong babae? Bakit mo ako dinala sa hotel? May masangsang na amoy sa bahay. Ayaw ng kapatid mong babae na manatili sa bahay, kaya lumipat siya. Ate, baka umalis na siya. Guro, hindi mo na kailangang pumunta roon. Pumunta ako at sinabi sa kanya. Sandali lang, Master, hindi mo na kailangang aliwin ako. Hindi ako. Gusto kong tanungin, hindi ka ba kailanman nagduda sa asawa mo? Hindi ka ba kailanman nagduda na siya ay may kalokohan? Ngayon, hindi mo na kailangang magduda. Hindi. Ang ibig kong sabihin, hindi ka ba kailanman nagduda? Na lahat ng ito ay maaaring gawa-gawa lang niya, Master. Anong ibig mong sabihin? Nakita mo ba yung manika na hawak niya kanina? Sa pananaw namin dito. Ito ay isang bagay na napakamalinaw na masama. Madaling gamitin para sa mahika at para saktan ang tao. Hawak niya yung bagay na yon. May kailangan pa bang pagdudahan? Anong gusto mong gawin? Wala rin kaming ebidensya sa ngayon. Hindi na kailangang ebidensya. Diretso na akong papasok at magtatanong. May paniniwala akong itanong ito. Zhu Jing. Sino yung lalaking iyon kanina? Isa siya sa mga katrabaho ko. Huwag kang magkamali. Nang magkita kayo, naghalikan na kayo pero sinasabi mo pa rin katrabaho lang. Iniisip mo ba na bobo ako? Matagal na kitang kasama. Walang achievement basta may effort, di ba? Malapit ka nang mamatay. Hindi ko pa mahanap ang bagong lugar para sa sarili ko. Gusto mo bang magbuhay akong biyuda habang buhay? Bata pa ako. Ikaw. Naiintindihan ko kung ayaw mong samahan si Xudage at magtagal. Pero naisip mo pang patayin siya para sa kanyang kayamanan. Hindi mo ba naiisip na masyado itong hindi moral? Anong ibig mong sabihin? Anong karapatan mo para sabihan ako ng ganyan? Ganyang Nixuking ay ganito. Dahil ikaw at ang maliit mong kasintahan, di ba? Huwag ka nang mag-deny. Kanina, nakita namin kayong lahat sa harap ng hotel. Sabihin mo, ano talaga ang gusto mo? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Kung wala namang masama, pirmahan mo na lang ang divorce paper na yon. Malaki ang labi mo pero hindi malinaw ang linya ng labi. Ipinapakita niyan na ikaw ay isang taong makasarili. Basta sa sariling kasiyahan. Malaki ang mukha, maliit ang ilong. Hindi malinaw na nakikita ang butas ng ilong. Ipinapakita na ang taong ito ay walang paninindigan. Madaling maimpluwensyahan ng iba. At maaaring maimpluwensyahan ng isang lalaki. Tama ba? Malalayo ang mararating mo sa iyong itsura. Sige na, Tsuking. Akala ko noon na may dala kang abogado. Hindi ko inakalang magdadala ka ng isang kawawang manghuhula para takutin ako. Talagang lalong lumalayo ka na. Manika,
Anong nangyari? Nakita mo na. Inamin ko na may kinalaman ako sa iba. Itong manika ay regalo mula sa lalaking iyon kanina lang. Sa tingin ko, hindi lang ito simpleng regalo. May ibang gamit ba ito? Problema ng pamilya natin. Kailan makikialam ang mga tao mula sa labas? Sinasabi ko sa iyo na makipag-usap ka na agad. Kung hindi, magkakaroon ng malaking problema. Anong malaking problema ang pwedeng mangyari? Sino ang tinatakot? Daw, anong ginagawa mo? Bumalik ka agad. Daw, anong nangyari sa'yo? Huwag mong takutin si Mama. Dadalhin ka ni Mama sa ospital. Ito ang tinutukoy ko na malaking bagay. Ang iyong manika ay kayang kumuha ng buhay ng mga nilalang. Ginagawa silang mabulok. Kung hindi ka naniniwala, subukan mo lang. May pulang guhit ba sa iyong braso? Diretso sa puso. Ngayon, makakapagsalita na ba? Naguguluhan lang ako sandali. Sinabi sa akin ng bata. Ito ay magdudulot lamang sa iyo ng kakaibang sakit. Xiaozi. Yun ang gwapong kanina. At pagkatapos, sinabi niya na natatakot siya na hindi na ito makokontrol. Kaya't pinili niyang tapusin ito ng isang beses at para sa lahat para patayin ka. Pagkatapos noon, natakot din ako ng labis. Nagsinungaling siya na nakakaamoy din siya ng kakaibang amoy at umuwi. Sa totoo lang, sa ilang araw na ito, lagi akong kasama ni Xiaozi. May nakakaabala pala. May pag-asa pa kaya ang sakit kong ito? Kung makikita ko lang si Xiaozi at malaman kung ano ang ginawa niya noong oras na yon, siguro magagawa ko itong tapusin. Kailangan ko pa rin ang tulong mo dito. Gusto mo bang tulungan akong ilabas si Xiaozi? Gusto ko kasi itong taong ito ay gustong saktan ako. Sobrang mahal ko pa rin siya. Paano mo naglakas loob na sabihin yan ng mahiya? Si Xu Qingming ay sobrang nagmamahal din sa'yo. Paano mo naglakas loob na saktan siya? Ganito ang iniisip ko. Hintayin mong kusa siyang makipag-ugnayan sa'yo. Tapos hanap ka ng tahimik na lugar. Ako at si Broxu ay nakapasok na doon dati. Paglabas niya, ako ang magtatagumpay sa kanya. Tapos tatanungin ko ang kanyang kalagayan. CJ, hindi mo kami luloko, di ba? Iniisip mo na masyado akong mababa. Ang pinakakinamumuhian ko ngayon ay siya. Gusto pa niyang saktan ako, Gile. Sino naman ang pinakakinamumuhian ni Xudage ngayon? Patawarin mo ako. Huwag ka nang magsalita, ayaw kong makarinig. Sige, ibigay mo na ang manika sa akin. Hindi ligtas na ilagay ito sa katawan mo. Iwanan mo na lang. Guro, walang bag ang manika na ito, hindi komportable hawakan. Para ito sa'yo na bag. Ha, maalaga ka rin pala. Si Xiaozi ang tumanggap. At dinala ito sa farm sa kanluran ng lungsod. Hala, mahal. Bakit tinawagan mo ako? Namimiss mo ba ako? Siguro nalaman na ni Kiki ang tungkol sa atin. Nababahala ako tungkol sa'yo. Mas mabuti na ba ang pakiramdam mo? Mas mabuti na, salamat, mahal. Nailagay mo na ba ang laruan na ibinigay ko sa'yo? Tara. Ang laruan na yon. Nasa bag ko pa rin ito. Hindi ko pa nailabas. Ano mo naman hindi ito nailabas? Sa mga nakaraang araw, abala ako sa pag-asikaso sa aking ex-asawa para sa diborsyo. Bakit ka galit na ganito kung masama ang mood mo? Wala ka na bang pagmamahal sa akin? Paano naman ako hindi magmamahal sa'yo? Parang hindi mo pinahahalagahan ang regalo ko. Galit ako pero hindi ko na ulitin. Ila the way, kumusta ka sa mga magulang mo? Ay, mahal na mahal niya ako kaya maayos ang lahat. Yung farm sa kanlurang bahagi ng bayan ay nadagdagan ng 2 bahay. At ilang milyong cash, lahat ito ay sa akin. Umabot lang ako ng higit sa 100,000 para sa kanya. Para hindi siya magutom. Mahal, talagang mahusay ka. Maghanap tayo ng oras para magpakasal. Maaari munang ipagpaliban ang kasal. Ilang araw na ang nakalipas, pinataksil mo ang farm ni Xuking. Pumatay ng napakaraming manok. Pupunta tayong 2 para kunin ang bote ng lason na yon. Tapos ibebenta natin ang farm pagkatapos ng pagsusuri. Iyan. May kaunti akong mga gawain ngayon. Umalis sana, kung hindi mo nalang kukunin sarili mo. Hindi ako masyadong matapang na umalis mag-isa. Kung may mangyari man, hindi ka masasaktan, di ba? Sige, nasaan ka na ngayon? Sasagutin kita. Huwag na, kaya ko nang hanapin sarili ko. CJ. Talagang gusto niyang saktan ako. Kung aalis ako mag-isa, walang magiging panganib, di ba? Mag-ingat ka lang, basta't hindi ka pakasal sa kanya. Nakuha niya ang iyong farm sa kanluran ng lungsod. Maliban sa 2 bahay na iyon at ilang milyon na pera dati, hindi ka niya sasaktan. Kumusta, maganda ba ang acting ko kanina, ha? Dapat magmadali kang hanapin ang gwapong iyon, Tandaan, huwag niyang malaman. At huwag mong ipakita ang kahinaan. Higit pa dyan, huwag mong hayaang malaman niya na naghihintay tayo. Magtiwala ka sa akin, alam ko ang hangganan ko. Kung ganoon, aalis na ako muna. Xu, huwag ka nang malungkot. Hindi karapat-dapat ang mga ganitong babae. Talagang hindi ko inaasahan. Napakabait ko sa kanya. Mukhang nais niya akong saktan. Kung ganoon, tara na. Tignan natin kung ano talaga ang gusto niya.
Hindi ito kasing sama ng sinasabi mo. Nandito na ako ng maraming taon. Sige, huwag nang mag-aksaya ng oras. Saan mo inilalagay ang boteng salamin? Lanan. Nandoon. Subukan mo lang tingnan. Sige, umalis na tayo. Bumalik na lang tayo. Gusto mong umalis, panaginip lang iyan. Ang langit at lupa ay walang hanggan, batas ng universo, ang kidlat ay may kaluluwa. CJ. Si Yaoxu ang nagbigti sa kanya. Hehe. Aba, huwag kang magpahirap sa sarili mo. Itong paraan ng pagbibiti ay natutunan ko mula sa mga ninuno. Isang tao ay hindi makakalaya. Sino kayo? Bakit niyo ako binibigti? Sa pagtingin sa'yo na ganyan, dapat ay magkasama tayo. Bakit wala kang kahit kaunting balak na lumaban? Tama, kung hindi dahil sa huli kong pagsugpo sa lakas. Magandang umaga, papatayin kita. Sumasang-ayon ka ba sa akin? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, Gian. Gagawin kitang alalahanin. Ginoo, ang mga maliliit na bagay na ito ay hindi kailangang mag-abala sa'yo. Hayaan mo akong gawin ito. Pansinin ang hangganan. Huwag magpatay. Maaaring hindi mo ako kilala, Suking. Ngunit palagi kong naririnig ang iyong pangalan ng malinaw. Suking, ikaw si Suking, di ba? Bakit niyo plano na lokohin ako? Pero hindi pa nga kayo alam kung sino ako. Ngayon, magpapalala ito sa'yo. Huwag kang gagawa ng walang plano. Sabi ko, huli na, gwapito. Bigyan mo ako ng senyales, ha? Sira ang buhay ko. Papatayin kita, hey hey hey. Patawarin mo ako, patawarin mo ako. Kuyaksu, sapat na. Ngayon makakapagsalita na, di ba? Sinabi ko na noon pa, kakapagsalita na ako ngayon. Ikaw pa ang tumingin habang sinasaktan ako. Matigas pa rin ang ulo. Mukhang kailangan pang paluin ulit. Kuyaksu, salamat sa iyong pagsisikap. Huwag. Kung gusto mong malaman ang kahit ano, tanungin mo lang ako. Tanong ka lang, sasagutin ko lang. Huwag mo akong bigyan ng kalokohan. Ano ang tinutukoy na ningke? Bakit mo kailangang saktan si Kaksu? Hindi ko sinasadyang saktan. Lahat ng ito ay ideya ng guro ko. Sabihin mo kung ano ang sinabi ng guro mo. Sa totoo lang, hindi ako manghuhula. Isa lang akong walang pinag-aralan na abala. Dahil lang sa ako'y gwapo. Sobrang gusto ng mga babae. Ano pa ang ipinagmamalaki mo? Hindi mo pa ako narinig na tapusin ang pagsasalita. Dahil ako'y gwapo. Natagpuan ako ng guro ko at binigyan ako ng isang bote ng salamin. Turuan niya akong gamitin ito. Para makapagpabola sa mayayamang babae. Kung makatagpo ng hindi sumusunod. Gamitin ang bote ng salamin para lokohin ang kayamanan ng mayamang babae. Bakit mo ako gustong saktan? Maghihiwalay na ako kay Laoxu. Lahat ng ari-arian ay magiging sayo. Bakit mo ako kailangang patayin? Kahit na magpakasal tayo. Kalahati lang ang makukuha ko. Pero kung mamatay ka, lahat ay magiging sa akin. Ang manika na ibinigay ko sa'yo ay hindi agad makakasipsip ng buong enerhiya ng iyong dugo. Kukuha lang ito ng bahagi ng enerhiya ng dugo at pagkatapos ay babasag. Ganito, pagkatapos nating ikasal, bigla kang nagkasakit ng kanser. Napilitan akong ipamana ang lahat ng iyong ari-arian. Ikaw, mabangis na hayop na ito. Tingnan mo, papatayin kita. Tama na. Pareho kayong ganito, huwag magtuturoan. Ano ang pangalan ng guro mo? Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Pero tinatawag siya ng mga tao na saitan. Sino siya? Mukhang may dalawa siyang apelyido. Ilang araw na ang nakalipas, may isang tao na humahanap sa akin para maghukay ng libingan. Sabi niya, ang apelyido niya ay Zhuge. Hindi naman siguro siya yon, di ba? Ilang araw na ang nakalipas, may isang tao na humahanap sa akin para maghukay ng libingan. Sabi niya, ang apelyido niya ay Zhuge. Baka siya na naman ito. Totoo nga. Mukhang ang guro ko ay si Zhuge. Kilalang kilala mo siya. Huwag mo munang isipin iyon. Alam mo ba kung paano masolusyonan ang kakaibang daang ito? Hindi ko alam, lahat ito ay ibinigay ng guro ko. Pero tinuruan niya lang ako kung paano ito gamitin. Hindi ko alam ang iba pa. Baka hindi ito sapat. Lanan, alam ko kung ano ang nangyayari. Ang boteng ito ay nakakain ng enerhiya ng dugo ng tao. Ang pulang likido sa loob nito ay enerhiya ng dugo na nasipsip. Habang nababawi mo ang enerhiya ng dugo mo, ayos ka na. Ang galing. Guro, mabilis, tulungan niyo ako. Huwag magmadali, mahina pa ang katawan mo. Dito, may isang maliit pa akong tableta. Kainin mo ito. Maaari mong ipahinga ang iyong enerhiya ng dugo sa ngayon. You.
Ngayon, may isang tao ang nasugatan dahil sa isang bagay at nagulat sa emperador. Nagreklamo sa emperador, hindi dapat lumabas ang banal na dugo. Huwag ipakalat ang maruming dugo. Ang mabuting gamot ay dapat na ayusin ng 100 beses. Mas mabuting matulog ng mahimbing at pagalingin ang sakit, itigil ang pagdura. Guro, pakiramdam ko ay mas mabuti na ang aking espiritu. Ikaw ay gumaling na. Mabilis na pumunta sa ospital para magpa-check up. Tingnan kung ang mahina mong organ ay gumaling na. Kung hindi pa, bumalik ka na lang sa akin. Magaling, maraming salamat, Guro. Hindi kita papapunta dito ng walang dahilan. Guro, ganito. Bibigyan kita ng isang sakahan sa kanluran ng lungsod na ito. Ang sakahan na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100,000. Sobrang mahal nito. Kailangan mo lang ng kaunti, hindi. Walang halaga ang form na ito kumpara sa buhay ko. Master, pakisuyo, tanggapin mo ito. Kung ganoon, tatanggapin ko. Pero hindi ko rin pamamahalaan ang form na ito. Binenta mo na ako. Kebetulan may kaibigan ako sa larangang ito. Ibibigay ko ang kanyang numero. Kausapin mo na lang siya, ha? Ginoolin, ako si Dongyang. Ako ang taong tumulong sa pagbebenta ng iyong bukirin. Kapag natapos na ang usapan, ibabahagi ko sa iyo ang kita. Ngayon, dalhin mo ako para maghanap ng mamimili. Ginoolin, nandito na ang mamimili. Sinasabi mo bang ang mamimili ay nasa mental hospital? Hindi ka ba nagbibiro sa akin, Ginoolin? Kalma ka lang, paano ko naman magbibiro sa'yo? Pumasok na tayo, malalaman din natin mamaya. Huminto, sino kayo? Ang pangalan ko ay Dongyang, pumunta ako upang makipagkita sa direktor ninyo. Hindi ka nagsasabi ng totoo sa akin, ha? Bakit ako makikipag-usap sa gatekeeper? Sabihin mo na lang kung nasaan ang direktor ninyo. Hindi ako gatekeeper. Ang pangalan ko ay Liu Ming. Nakatira ako ngayon sa kwarto 3,021. Baliw ka, ha? Nakikita kitang makipag-usap ng malinaw at maayos. Walang pinagkaiba sa karaniwang tao. Hindi ako pasyente, wala rin akong sakit. Kaya lang, delikado sa labas. Pumunta ako rito para magtago sandali. May amoy na. Bakit ka pa nandyan sa labas? Bakit ka pa nag-aalala, Jen? Anong sinasabi mo? Kahit yung mga tauhan sa hotel na tinutuluyan mo, wala ring pakialam sa gagawin mo. Yenen, tama na. Bakit ka pa pumunta sa mental hospital? Halika rito. Yin Yang Head? Lene, alam mo pa rin ang tungkol sa Yin Yang AS. Matalino ka rin, bata. May kinalaman ito sa iyo sa ospital ng mga baliw. Kasi nakikita ko ang mga bagay na hindi malinis. Multo, alam mo. Multo, naku. Baliw talaga. Tagang baliw ka. Hahaha. Siguro hindi talaga siya baliw. Kasi ang mata ng Yin Yang ay nakakakita ng mga bagay na hindi normal. Hindi ako baliw. Ikaw ang baliw. Lahat ng pamilya mo ay baliw. Basta't hindi ako nakatira sa mental hospital. Tama na, huwag magpagsuntukan. Pumunta kami para makipagkita sa direktor ng ospital. Nasaan siya, Jenen? Hanapin ang aming department head. Nasa opisina ng aming department head sa unang palapag. Totoo ba? Pero. Halika dito. Kailangan niyong mag-ingat. Ang aming department head. Hindi siya tao, aha. Ito. Siraulong tao. Kumusta? Ako ang direktor ng Sentro ng Rehabilitasyon ng Kaisipan sa Kanluran ng Lungsod. Ang pangalan ko ay Bai. Direktor Bai, kumusta? Si Linyi. Ito ang matalik kong kaibigan, si Dongyang. Kayo po, maupo lang kayo. Bakit? Si Tuan Lin ay bata pa ngunit meron ng sariling sakahan. Bata at magaling. Direktor Bai, nagbibiro lang po. Ang aking form ay, nakuha rin dahil sa pagkakataon. Totoo, narinig ko mula kay Dongyang. Na may plano si Director Bai para sa lupa ko. Lanan. Ang mga tao ngayon ay sobrang nabibigatan sa buhay. Ang mga kama sa aming ospital ay hindi na sapat. Plano naming maghanap ng mas malapit na lugar para magbukas ng sangay. Sa ganitong paraan, kung may problema, makakatulong tayo sa isa't isa. Kaya pala iyon ay pagpapalawak ng ospital ng isip. Mukhang maayos ang takbo ng negosyo ni Director Bai. Tungkol sa presyo. Siguradong tiningnan na ni Ginoong Dongyang ito sa'yo, di ba? Yung lupa ko, kung ibebenta, mga 1,000,000, pwede ba? 1,000,000 ay talagang makatarungan. Pero sa ngayon, medyo masikip ang pondo ng ospital. Kung bibilangin, mga 800,000 lang ang makukuha.
Kung galing kay Director Bai, huwag nang magsalita ng kahit ano, 1,000,000. Hindi rin kami humihingi ng marami. Yung lupa lang sa farm na yon ay nagkakahalaga na ng 1,000,000. Yung iba pwedeng ibigay ng libre. Pati yung lupa, kailangan mong makakuha ng 20% na diskwento. Ha? Ganito lang ang cash. Yung mga gamit sa ospital namin, kung meron kang gustong kunin, pwedeng-pwede. Baka may halaga pa rin ito. Gusto kong gawin mo sa bagay na ito mula sa ospital ng pag-isip. Ang swerte. Kung hindi ka seryosong magbabago, makakahanap kami ng ibang lugar. Tiyak na mahigpit ang budget ng ospital namin. Paano kung ganito? Bigyan kita ng 800,000 muna. Ang natitirang 200,000 ay ipopondo muna. Kapag may pera na, saka na lang ipapadala kay Ginolin. Sige, ganito na lang. Ginolin, bakit? May 800,000 dito. Ay, kaunti lang. Ay. Walang problema. Kung ganoon, dahil nakapagkasundo na kayo. Halika, pirmahan na ang kontrata. CJ. Sige, Director Bai, hindi na kita guguluhin. Magpaalam na kami. Hayaan mong ihatid kita. Hindi na kailangan. Ginoong Lin, talagang binigay ni Director Bai ang ama. Hindi mo naman talaga kailangan siyang ibenta. Kung hindi siya mag-manage ng maayos at hindi ka bayaran ng 200,000, anong gagawin mo? Ayos lang. Sa kabila nito, ang aking farm ay ibinigay din ng iba. Speaking of this mental hospital, mukhang hindi ito mukhang isang marangyang lugar. Handa silang tumanggap ng mas maraming pasyenteng may sakit sa pag-isip. Ituring mo na lang ito bilang isang donasyon para sa akin. Si Tuan Lin talaga ay isang taong may malalaking prinsip. Siguro masyado lang akong nag-isip ng makitid. Itong 30,000 ay para sa paunang bayad mo. Magbibigay si Tuan Lin ng dagdag na 15,000, sapat na yon. Gusto kitang tulungan maghanap pa ng isang tindahan. Gusto kong magbukas ng isang tindahan. Sa ganitong paraan, hindi ko na kailangang manghula sa tabi ng kalsada araw-araw. Kung ganon, talagang nakahanap ka ng tamang tao. Kebetulan, mayroon akong isang napakagandang tindahan. At ang may-ari nito ay nagbigay ng napababang presyo. Sabi nga, hindi ito malinis. Walang gustong umupa nito. Ako ay handa, dalhin mo ako doon. Sige, hahaha. Hindi maganda, nakatakas na ang pasyente na si Liu Ming. Hindi ba si Liu Ming ang humadlang sa atin gamit ang matayin niyang ngayon? Bitawan mo na siya, hayaan mo na. Tara na, umalis na tayo. Lanan. Boss Wang. Lanan, hindi ba ang tindahang ito ay ipapaupa? Dala ko na. Ginoong Lin, mangyaring dumaan at tingnan ito. Ikaw si Gino. Kaya mong interesado sa tindahan ko. Interesado akong magbukas ng tindahan. Tingnan mo ang presyo, abot kaya na. Gusto ko lang maglibot-libot. Napaka-komportable ng lugar. Siguradong mura talaga. Tingnan mo ang tindahan ko. Tingnan mo ang lokasyon at laki nito. Tingnan mo rin ang dami ng mga bumibisita. Napakaganda. Kung gusto mo, sapat na ang 500,000. Maganda talaga ang tindahang ito. Kaya lang, masyadong mataas ang presyo. Medyo mahirap para sa akin ang 500,000 renta. Anong renta? Nagbebenta ako, ha? Binibenta ko ang tindahang ito sa'yo. Hindi naman masyadong marami ang 500,000, di ba? Alam mo ba? Karanyang gustong bumili ng tindahan ko ito. Mga hindi bababa sa 5,000,000. Kung ibebenta sa halagang 500,000, talagang napakamura. Kakatapos mo lang sabihin na normal ang tindahang ito. Ibig mong sabihin ngayon ay hindi normal. Ayaw kong itago sa'yo. Ginoong Lin, talagang may problema ang tindahang ito. Hindi ko rin ito ibebenta ng mura. Anong problema? Mabuti. May multo sa loob ng bahay na ito. Yun na lang. May multo. Paano mo nalaman? Madalas na may naririnig na boses ng babae na umiiyak sa loob ng bahay na ito. Naghahanap na ako sa buong tindahan pero wala akong nakita. Lola, sinabi mo bang tinatakot mo ako, hindi ba? Dahil dito lamang. Hindi man lang makapasok ang asawa ko sa tindahan. Pati mga customer hindi rin makapasok. Umiiyak ang babae.
Tingnan mo, bumalik na naman siya. Nakakatakot talaga ang kwarto ni Ginoong Lin. Mas mabuti pang huwag na tayong bumili, umalis na tayo. Lanan. Gusto kong kunin ang tindahang ito. 50,000, di ba? Ngayon hihilingin ko sa'yo na pumirma, Ginoong Lin. Nais mo pa bang bilhin ito? Sobrang kakaiba ito. Boss Wang, kung ibebenta mo ang tindahang ito, huwag kang magsisi. Siguradong hindi ako magsisisi. Ang mahalaga, huwag kang magsisi. Hindi ako magsisisi. Ngayon, pirmahan na natin ang kontrata. Ay. CJ. Sige, pera. Boss Lin. Tao mo na ang tindahan na ito. May lakad ako, alis na ako. Iyan haha. Boss Lin, may lakad din ako, alis na ako. Mag-ingat ka, ha? Bagong pera. Masamang espiritu na matapang. Matapang na lumabas sa gitna ng araw para manghadlang. Naghahanap ng kamatayan ba? Nakikita mo ako. Binuksan ko na ang mata ng langit. Lahat ng dumi sa mundong ito ay tiyak na makikita. Mas mabuti pang sumuko ka na lang. Huwag. Guro, huwag mo akong patayin. Hindi ko kailanman sinaktan ng tao. Hindi mo kailanman sinaktan ng tao. Kanina, natakot ang boss na parang ano. At naging magulo ang negosyo sa tindahang iyon dahil sa'yo. Hindi. Hindi iyon ang aking intensyon. Gusto ko lang makahanap ng isang tao para iligtas ako. Nakatagilid lang ako sa loob ng painting na ito nang masyadong matagal. Gusto kong lumabas. Nakatagilid sa loob ng painting. Anong ibig sabihin yan? Noon, isa akong babae sa isang bahay aliwan noong panahon ng dinastyang Tang. Dahil sa aking magandang mukha. Niligtas ako ng aking kasintahan at dinala sa bahay bilang isang kasambahay. Ngunit, nalubog ako sa isang walang katapusang daan. Iniwan ka ng iyong minamahal pagkatapos magsimula. Naganap siyang masama sa'yo. Hindi. Napakabuti ng aking minamahal sa akin. Dinala niya ako pauwi at inalagaan at pinalad ako ng buong puso. Tunay siyang nagmamahal sa akin. Bakit mo sinabing ikaw ay pinatay? Inggit ang asawa ko sa akin kasi nakikita niya na minamahal ako. Kaya tahimik niyang pinatay ako. Humingi rin siya sa isang master ng ritual. Iniluklok niya ang aking kaluluwa sa isang larawan. Sa loob ng libu-libong taon, araw-araw akong naghihirap. Talagang kawawa naman. Tama na, huwag ka nang yumuko. Bumangon ka at magsalita. Hindi ka talaga kailanman nanakit ng tao. Hindi kailanman nanakit ng tao. Hindi kailanman. Ako ang sinaktan ng ibang tao. Alam ko kung gaano ito katakot. Paano ako makakasakit ng tao? Sa hitsura mo, hindi ka naman mukhang masamang demonyo. Kung gayon, tutulungan kita na makalabas sa sitwasyong ito, para makapagsimula kang muli. Totoo ba, talagang matutulungan mo ako? Siyempre, isa akong dalubhasa sa numerolohiya ng Yin-Yang. Sinasabi ko na makakatulong ako sa iyo na makalabas sa kahirapan. Siyempre, makakatulong ako sa iyo na makalabas sa kahirapan. Napakabuti, sa wakas may makakapagligtas sa akin. Maraming nilalang ang nahuhulog sa galit. Malalim na galit ay mahirap lutasin. Isang buhay ang nakatali sa puot, 3 buhay ang hindi makaalis. Ngayon, ibabahagi ko ang aral upang burahin ang lahat ng karma ng galit. Mangyaring makinig ng buong puso. Sarili mong kaaway ang nagwasak at nagbukas ng selyo. Tapos na, nabuksan na ang selyo. Salamat, mabait na tao. Napakalaki ng iyong kabutihan. Ako'y isang maliit na babae na hindi makakalimot. Sa susunod na buhay, nais kong maging baka at kabayo bilang kapalit. Kung hindi ako, isa rin akong dalubhasa sa numerolohiya ng Yin-Yang. Ikaw ang nakulong ng dalubhasa sa numerolohiya ng Yin-Yang. Nararamdaman naming may utang kami sa iyo. Hindi ito dahil sa iyo na nangyari ito. Kundi ikaw ang nagligtas sa akin. Ikaw ang aking bayani. Hindi ko akalain kahit ang multo ng babae ay may talino. Kanina, sinabi mong ikaw ay isang babae mula sa dinastyang Tang, na nakulong sa isang larawan. Kung ganoon, ang larawan na ito ay tunay. Hindi alam ng may-ari ng tindahan ang halaga ng sining. Akala niya ito ay peke. Pero halos lahat ng bagay sa kanyang tindahan ay peke rin. Bilang na ito. Ibig bang sabihin ay may malaking halaga ang painting na ito. Pero tiyak na nagmula ang painting na ito sa dinastyang Tang. Ngunit hindi ito gawa ng kilalang artista. Hindi ko rin alam ang halaga nito. Kung ganoon, ayos lang. Maaari ka nang umalis ngayon. Salamat, Ginoo.
Tandaan, pagkatapos kitang palayain, huwag kang gumawa ng masama. Kung malaman kong nasaktan mo ang ibang tao dyan, maaari kitang palayain pero maaari rin kitang mahuli muli para hindi ka na muling maipanganak. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Hindi ko ito gagawin. Magre-reincarnate na ako agad. Tama ka na ito ay isang pintura mula sa artist ng Dinastyang Tang. Kahit na ito ay isang pintura mula sa hindi kilalang artista. Gawin natin ang pagsusuri. Sino ang nakakaalam, baka maibenta ito ng 100,000 o higit pa. Ay. Sira, talagang baliw ito. Bakit mo ako ginulat? Nakakakita ka ng multo, di ba? Ikaw si Liu Ming, tama. Pakawalan mo muna ang kamay mo. Masakit ang ginagawa mo. Ang galing, nakakakita ka rin ng multo. Palagi kong iniisip na dahil nakakakita ako ng multo, inaakalang baliw ako ng mga tao sa paligid ko. Ngayon, nakikita ko kung sino ang may lakas ng loob na sabihing baliw ako. Ang taong ito ay talagang malas. Mayroon kang mata na yinyang. Nakakakita ka ng mga bagay na hindi malinis. Ito rin ay isang kalungkutan para sa'yo. Sa ganitong paraan, mayroon akong paraan upang takpan ang aura ng iyong mata na yinyang para hindi mo na makita ang mga masasamang nilalang na yon. Hindi yon. Ngayon, ang pinakamahalaga ay hindi ang aking mata na yinyang. Patuloy siyang sumusunod sa akin. Muling pinatay niya ako. Multo ng babae. Kung ganoon, ikwento mo sa akin ang detalye tungkol sa multo ng babae na yon, ha? Ganito ang kwento. Ilang taon na ang nakalipas, pumunta ako sa isang maliit na baryo para magbakasyon, tapos nakatagpo ako ng isang multo ng babae, yon. Pagkatapos mapansin ng multo na nakikita ko siya, hinabol niya ako at sinabing gusto niya akong patayin. Uy, maganda ba yung babae? Sobrang ganda niya. Hehe, hindi. Bakit mo tinatanong ito? Lanan. Ituloy mo, ituloy mo. Sinabi sa akin ng babaeng multo, noong gabi ng kanyang bagong kasal. Isang grupo ng mga magnanakaw ang pumasok sa kanyang bahay. Ayaw niyang mapahiya kaya siya ay tumalon sa balon. Hindi ko alam kung gaano nakatagal. Nang magising ang kanyang kaluluwa pagkatapos noon, nakita niya na halos nasunog na ang bahay nila, pinatay at nilimas. Wala na rin ang pamilya ng groom. May isang grupo ng mga magnanakaw na nag-inom pa sa bahay nila. Kumakain ng karne ang hugis ng multo ng babae. Pinatay ang grupo ng mga magnanakaw. Naramdaman niyang galit siya at inisip na walang kumikilos ang gobyerno. Nais din niyang sana magkaroon ng malawakang pagpatay. Nang nais niyang magpatuloy, dumating ang isang monghe, albularyo. Ang albularyo ay may dalang nakampang na tansong bilang pananggalang. Nilalagay sa balon kung saan siya tumalon, at sinasabi sa kanya na hindi siya maaaring magka-reinkarnasyon sa loob ng 100 taon. 100 taon doon upang linisin ang kanyang mga kasalanan. Pagkatapos ng 100 taon, may isang tao na makakakita sa kanya nang nakikita lang ng mata. Matutulungan siya nitong makalabas sa problema. Lumipas na ang higit sa 100 taon, di ba? Kaya pumunta ako sa maliit na baryo na yon. Nakita niyang hindi ko siya tinitingnan. Tapos patuloy siyang sumunod sa akin. Ginawa akong umalis para iligtas siya. Ito. Paano ko naman magagawa yon? Hindi ko siya ililigtas. Papatahin niya ako. Wala akong ibang pagpipilian. Sa wakas, nagtago ako sa bahay ampunan. Guro, tulungan mo ako. Maaari kitang tulungan. Kailangan mong sabihin sa akin kung nasaan ang balon. Sa isang maliit na nayon sa hilaga ng bayan. Sige, umalis na tayo ngayon. Guro. Iyan. Maaari bang hindi ako pumunta? Hindi ba ito kalokohan? Sinasagip kita, ayaw mong pumunta. Sa tingin mo bagay ba? Talagang hindi bagay, alis na ako. Kung ganoon, tita, ikaw, wala ka bang inihandang anuman? Anong mga kagamitan sa ritual? Itim na 5 panganib, kuko ng itim na asno, kakanin lang at mga ganon. Ako ay isang dalubhasa sa panghuhula ng yin at yang. Napakaganda. Saka, pupunta lang tayo para tulungan siyang makaalis sa problema. Wala siyang dahilan para saktan tayo. Sa daan. Tara na. Liu Jie o balon. Naalala ko na may balon dito. Hindi ka nagkakamali, di ba? Impossible. Noong huli akong pumunta, talagang may balon dito. Kailan kaya nito? Lanan. Siguro mga 3 taon na ang nakalipas. Matagal na, baka naghalo-halo na ang mga alaala. Subukan mong hanapin ulit. Naghahanap, naalala ko ito. Lalad, dito.
Sige, 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 sige. Wangda. Bakit siya nandito? Oh, kilala mo ba siya? Ah, hayaan mo silang tulungan tayong hanapin siya. Nakita kong may dalang kumpas ang albularyo. Malinaw na siya ay isang. Huwag kang magpadalos-dalos. Hindi mabubuting tao ang mga ito. Saka, hindi ako pamilyar sa kanila, kaya hindi ako makakapagpakita. Ano ngayon, mabilis tayong umalis. Saan tayo pupunta? Pumunta ako dito para tulungan kang ayusin ang problema sa babaeng multo. Sandali lang. Baka alis na sila sandali. Naghahanap ng dragon at naghahati ng ginto, tinitingnan ang matarik na bundok. Isang patong ng matarik ay isang hadlang. Kung may siyam na hadlang dito, tiyak na may mga mahalika dito. Ah, narito na, bilisan mo ang paghuhukay. Ano kaya ang kanilang hinuhukay? Baka, nakakabit din ng isang babaeng multo. Kunin ang kinglong kumpas para paalisin ang multo. Kung hindi malinaw, tingnan mong mabuti. Hindi, tingnan mo. Nainom na ang hotpot. Naitayo na rin ang tent. Walang plano kayong gabi na umalis, di ba? Ano bang ginagawa nila? May pagkain ka ba? Tum na ako, hindi ba? Tumakbo ako mula sa ospital ng isip, walang dala. Ano ang dala mo? Para tulungan kang hulihin ang multo. Wala akong dala para sa pagkain. Umuwi ka na, kung may dala ka, ano na? Kung aalis ka, ikaw na lang. May galit ako sa kanila. Hindi makapagpakita sa publiko. Ako mismo, hindi ko kaya. Tingnan mo kung anong sitwasyon. Parang tao na gumagawa ng mabuti, di ba? Tingnan mo, tingnan mo. Ah, tara na. Bilisan. Oh. Saan mo sinabing pupunta sila? Kakain pa ba sila ng hotpot? Tara, bilisan natin. Bakit sila naghukay ng butas na ganito kalaki, ha? Magsalita ng dahan-dahan, ingat, baka marinig nila. Ano ito? Base sa kanilang hitsura, mukhang dumating sila para maghukay. Pero hindi ko alam kung nahanap ba nila ang tamang lugar. Maghukay. Dapat ba tayong magulat sa pulis? Kanina, nakita ko. Dito, sa tahimik na bundok, wala talagang signal. Walang signal. Kung ganon, hindi tayo pwedeng manood lang dito. Huwag magmadali kung talagang pupunta sila para magpasabo. Siguradong maglalaan sila ng sapat na oras. Magpapasok tayo sa pulis bukas, hindi pa huli. Uy, tignan mo. Naghahanda sila ng hotpot, di ba? Mukhang masarap din ang amoy. Subukan natin. Kung hindi kakain, para lang ding hindi kakain, sige na. Wow, talagang ikaw. Aba, susubukan ko muna. Wow. Lanan, anghang. Hindi ko akalain na makakain ako nito dito. Kailangan nating bumalik ulit sa susunod. Kailangan din nating mag-survive. Kung gusto mong pumunta, pumunta ka. Hindi na ako babalik pa sa susunod. Hindi ka pumunta. Kailangan mong pumunta. Anong nangyayari sa'yo? Ramdam ko ang presyon. Nasa ilalim ang kompas ko. Bumaba ka at kunin mo ito para sakin. Ikaw ang espiritu ng babaeng yon. Alam kong ikaw ang manghuhula ng yinyang. Alam ko rin na may paraan kang harapin ako. Pero kung magtatangkang umatake ka muna, papatayin ko siya. Sa ganitong paraan, iisipin din ng pulis na ikaw ang mamamatay tao. Hindi ka ba ang espiritu ng babae mula 100 taon na ang nakalipas? Paano mo nalaman ang tungkol sa pulis? Alam ko ang higit pa kaysa sayo. Bumaba ka na at hanapin ang kumpas para sa akin. Kung hindi, papatayin ko siya ngayon din. Sige, sumasang-ayon ako. Huwag siyang saktan, siya. Nasa hitsura mo na yan. Tara na, kumain na tayo. Anong hinihintay mo? Alam mo ba kung ano ang nangyari? Binibining espiritu ang sumanib sa'yo. Sinabihan niya akong bumaba para maghanap ng kumpas. Hindi. Paano? Sige, tayo na. Akala mo ba may choice ako? Kung hindi ako bababa, papatayin ka niya. Sige na, anong hinihintay mo? Bilisan mo na. Huwag magmadali ha. Sandali lang. Yung iba pa ay magpapadala ng mga gamit na kailangan natin. Sige, kumain muna tayo. Utos ko to. Gusto ko rin kumain.
Sige na. Ay, hindi ba si Master Lin ito? Hindi ko inakala na makikita ko siya dito. Talagang swerte. Noong una, gusto kitang anyayahan na sumama sa training. Ayaw mo rin pala. Bakit ngayon ay tahimik na sumusunod, ha? Gusto niyang dumating para kumuha ng pagkakataon. Hindi ako ganun kababa. May iba akong mga bagay na dapat asikasuhin. Talaga namang mapagkunwari ka. Nakarating na rito, kaya mo pang gumawa ng ibang bagay. Huliin ang zombie, di ba? Hahaha, sino ka ba? Ako si Zuge, ang matandang tinatawag na Lai Wangxin. Ikaw ang guro ni Xiaozi. Ang taong nagturo sa kanya na gumamit ng masamang mahika para saktan ang mga mayayamang babae. Huwag kang magsalita ng ganyan. Yung mga mayayamang babae na yan mismo ang hindi nag-ingat. Gustong makipag-date sa mga batang gwapo. Kaunti lang ang natanggap kong bayad. Haha, talagang masama kang tao. Bilang isang albularyo, bakit hindi mo puksain ang mga demonyo at kasamaan? Ginagamit mo pa nga ang masamang mahika na ito para saktan ang iba. Talagang ikinahihiya ka sa propesyon natin. Tama na, huwag kang magpanggap na mataas ang tingin sa harap ko. Nandito ka para maghukay ng yaman, tapos may lakas pa ng loob na batikusin ako. Hindi ito paghuhukay ng yaman. Nandito ako para protektahan ang ating pamanang kultura, yun lang. Ay nako, ikaw talaga. Tanging bibig mo lang ang matigas. Tama na, Master Lin. Huwag ka nang magbiro pa dito. Dumating na ito. Nahanap niyo na rin kami. Basta't hindi ka mag-uulat. Paano kung pumili ka ng dalawang mahalagang bagay dito para dalhin? Pasensya na. Matagal na kaming nag-ulat. Kung matalino kayo, iwanan na lang ang lahat ng mga nakaw na bagay na ito. Agad na sumuko. Umaasa ng mas magaan na parusa. Huwag kang magpatangay sa kamangmangan. Mukhang talaga namang naghahanap ka ng kamatayan. Una, hayaan mo akong putulin ang mga tendon ng paa at kamay niya. Kung talagang naghahanap ka ng kamatayan, sasamahan kita. Master Lin, huwag kang matakot. Ang dalawang ito, ipagkakatiwala ko sa akin. Kayong dalawa. Sino ang maumamatay muna? Hanap mo mamatay ha? Matapang na harangin ang kapatid ko, hanap mo mamatay. Ito lang ito. Boss Wang, eksperto ang taong yon. Hindi natin siya kayang talunin. Dalawang basura, dalawang laban, hindi pa rin mananalo. Sayang lang ang pagpapalaki ninyo. Hindi mukhang ganoon si Liu Jie. Maganda ang kanyang kakayahan. Hindi ba't natatakot ito sa mga multo? At natatakot na mabuli ng mga multo? Mula pagkabata ay naghahanap na ng tao para matuto ng kaunting sining ng pakikipaglaban. At mukhang naging matagumpay siya. Ito lang mga nabubulok na isda at hipon. Hindi sapat para kaya kong hawakan mag-isa. May malalim na kakayahan si Liu Jie. Boss Wang, mas mabuting sumuko ka ng maayos. Kakakliw, okay ka lang ba? Master, ayos lang ako, pero may magic siya. Hindi ko siya matalo. Ayos lang. Huwag mag-alala, hayaan mo na ako. Taksil na Zuge. Ngayon, ipapakita ko ang hustisya at papatayin ka, talunan. Langit at lupa, walang hanggan. Formasyon ng langit at lupa. Dewa Peter sa 4 na direksyon. Pakinggan ang utos ko. Tumakbo, ito na. Nawala na siya. Anong sinasabi mo, hahaha? Tiya, lahat ng yaman na ito ay para sa'yo. Pwede mong pakawalan ako. Hanapin ang kumpas na yon. Lanan. Guro, tingnan mo ang kumpas na ito. Ito ba ang hinahanap ng babaeng multo? Ang kumpas na ito ay isa ring espiritual na kagamitan. Dahil nahanap na natin ito, tara na, umalis na tayo. Sige, unahin natin ang babaeng multo. Hindi na siya mag-aabala sa'yo. Talagang hindi ka dumating para makialam. Sasabihin ko sa pulis tungkol sa iyong usapan. Mas mabuti na sumuko ka na ng maaga. Siyempre, maaari mo ring ipasa ang pangunahing responsibilidad na yon. Kaya ang masamang Zuge na yon. Sa totoo lang, hindi siya mabuting tao. Maraming kasalanan ang hindi magpapabigat. Sige na, sige na. Kung wala nang iba, aalis na ako. Sige, ingat ka sa daan. Guro, talagang kahanga-hanga ang iyong teknik. Ignan, una, hayaan mong sumuko si Wang Da. Hayaan mong mahuli si Zuge Qian. Hayaan silang magbuno. Sa ganitong paraan, mahuhuli ng pulis si Zuge Qian. Yenan, wala talagang oras si Zuge Qian para harapin ito. Walang oras para gumanti sa'yo. Siguradong ganun. Napakatalino ko, Yenan. Totoo ba? Hindi ba't umalis ka na? Bakit nandito ka pa? Ay, syempre, naghihintay na ako sa'yo dito. Bata.
Kumuha ka ba ng isang tanso na kumpas kanina? Ano ngayon? Yung mahiwagang bagay na yon ay may kinalaman sa akin. Ibalik mo sa akin, palalayain ko kayo. Kung hindi ako susuko, ay talagang puno ng sigasig ang batang ito, ano? Kung hindi sila nakakaranas ng pagkawala, hindi nila alam kung ano ang sakit. Sigurado ka bang gusto mong makipagdialogo sa akin? Tumatakbo ka na kan dahil sa aking kidlat na galaw. Ay naku. Iyon ay dahil ayaw kong makipaglaban sa inyo, pero ngayon. Kinuha mo na ang bagay na gusto ko. Balik ang aking pag-ari. Kung may lakas ka, lumapit at kunin ito. Ang langit at lupa ay walang hanggan. Formasyon ng Kiangkun, Diyos ng kidlat mula sa 4 na direksyon, pakinggan mo ang aking utos. Kidlat ng bakal, salakayin mo ako. Ganito lang ang iyong kakayahan. Ang laki-laki mong walang hiya, akala mo magaling ka sa harap ko. Sino nang may lakas ng loob? Ikaw. Akala mo magaling ka sa harap ng kapatid ko. Patay na kaya siya? Mali. Tumawag ka agad sa pulis, ha? Ipaliwanag mo sa pulis. Siya ang nanlaban sa akin, ako'y nagdepensa lang. Hehe. Batang-bata. Sila pa rin ang bata. Tayo ay parehong practitioner. Akala mo isang kidlat lang ang makakapagpatigil sa akin. Sobrang minamaliit mo ako. Sige, Zyuchkian. Ayaw makipagkumpetensya sa akin, pero nanlilinlang ka pa. Tunay kang taksil sa aming landas. Ano na? Anong mukha ang ayaw mong ipakita? Wala akong pakialam. Saka, sugatan mo ay malubha na ngayon. Paano? Ngayon hindi ka na mahina. Ilang beses mo nang sinira ang plano ko. Ngayon, ipapadala kita kay Yama. Tianping, 9 na tao sa itaas, udin dusigaw diaw beweng. 7 bituin, 8 espiritu, wasakin ang iyong likod, dasal ng Diyos ng hilagang lupa. Kailangan mong tumawag sa Diyos. Ikaw lang ang pwedeng mandaya. Pero hindi ba ako pwedeng tumawag sa Diyos para tumulong? Ikaw ay bata. Tandaan mo, naglakas loob ka ngayon, tandaan mo yan. Hindi ako matatapos sa'yo. Guro, anong nangyari? Sobrang naubos ang kanyang espiritual na lakas. Guro. Huwag kang matakot, guro. Kuya Lin, sa wakas nagising ka. Bakit nandito ka, kahit na ikaw ay isang babae? Nakita kita sa telepono, siya lang ang nandoon, kaya tinawagan ko siya. Oh, Ila the way, ang mga gastos sa iyong paggamot ay sagot pa ng iba. Buti na lang naisipan kong tulungan ka. Bakit hindi ka man lang tumulong sa pagbabayad ng gastos sa paggamot? Wala akong pera. Nakalimutan mo, katakas ko lang mula sa mental hospital. Hindi mo ba alam na pwedeng gamutin ka muna ng ospital, tapos saka ka na lang magbabayad ng gastos sa paggamot? Totoo ba? Alam ko ba? Saka ako'y baliw, di ba? Ate Lin, hindi ka pa rin gumagaling sa sugat mo. Mabilis, humiga ka, nagluto na ako ng lugaw para sa'yo. Subukan mong tikman. Yan Lian, kaya ko na ito mag-isa. Kalma lang, humiga ka ng maayos. Dumating ako para pakainin ka. Ito. Mabilis, uminom ka na. Kapatid. Mabait ang bayaw, di ba? Ako at si Lian Yun ay mga karaniwang kaibigan lamang. Huwag kang magbiro. Talaga bang iniisip mong walang halaga ang buhay ko? Karaniwang kaibigan, pero napakalapit ng relasyon. Ginawan ka pa niya ng lugaw, kahit na ikaw pa ang magpakain sa sarili mo. Bakit wala akong karaniwang kaibigan tulad nito? Tatanungin ko sa doktor. Kung nasaktan ka, may mga bagay na kailangang bigyang pansin pa, ha? Tapos na, di ba? Pinapahiya ang ibang tao. Wala nang nagbibigay sa akin ng lugaw. Liu Ming, halika, pakainin mo ako ng lugaw. Anong ginagawa mo? Lanan. Huwag mong sabihin, ang galing talaga ng bayaw. Ang bango pa ng biko. Ito ay ginawa mismo ni Xiao Yun para sa akin. Lene, tanong ko lang, dinala kita mula sa malayo dito. Sobrang pagod na parang aso, hindi man lang nakapagkain ng isang subo. Hindi ka pa kumakain. Hindi ka pa rin kumakain, di ba? Kailangan mong sabihin ng mas maaga. Ngayon lang ba ito nalaman? Ira the way, dala mo ba ang kumpas na yon? Dala ko, ilabas mo lang, tutulungan kita na paalisin ang multo na yon. Ayos lang, nakaon pa ito, hindi kailangang magmadali.
Hindi mo alam, ang multong ito ay napakamasungit. Lalo na ang multong babae, mas mahirap siyang intindihin. Mas mabuti pang tulungan kita na paalisin siya agad. So, sandali lang. Labas ka na. Hahaha. Narito na ang bagay na gusto mo. Halos mawala ang buhay ko para sa bagay na ito para sa'yo. Huwag mong subukan ako. Nasaktan ka dahil sa sarili mong kaibigan. Anong kinalaman ko dyan? Kung hindi dahil sa akin na nasaktan at hindi makagalaw, kailangan kong gumamit ng mahika para ayusin ka. Hey, huwag magmadali. Salamat sa pagtulong sa akin na mahanap ang tansong kumpas na naglilimita sa akin. Sa wakas, makakakuha na ako ng kalayaan. Ibigay mo na sa akin agad. Hindi na ako makapaghintay. Aba. Ang tansong kumpas na ito ay magandang bagay. Ibinabalik ko sa'yo. Liu Ming. Liu Ming, halika rito. Gusto mong takutin siya hanggang mamatay. Gusto ko lang siyang pasalamatan. Kung ganoon, aalis na ako. Tama na. Lumabas ka na. Nasaan si Liu Ming? Diyan na. Lanan. Liu Ming, anong ginagawa mo dito? Naghahanap ng susi. Susi, anong susi? Susi, pupunta ako hanapin sa labas. Kaklin, kalahati na lang ang lugaw na naiinom. Kung gusto mong uminom, sige lang. Gagawa pa ako ng mas marami mamaya gabi. Hindi ako ang uminom, si Xiao Liu Ming iyon. Hindi ba't sinabi niya na hindi pa siya kumakain? Bakit hindi pa siya kumakain? Bago ka magising, nakapagluto na ako ng pagkain para sa'yo. Kumain na ba siya? Kumain na siya. Kayong dalawa magkasama. Mukhang maganda ang relasyon nyo. Imposible na ikaw lang, di ba? Sige, Liu Ming, galit ako sa'yo. Kuya. Kung gusto mo, ngayong gabi gagawa ako ng mas marami at dadalhin ko para sa'yo. Yan. Layan yun, bakit napakabait mo sa akin? Bodong, kailangan bang itanong? Siyempre gusto kita. Dahil napakagaling mo. Gusto kong makipagkaibigan sa mga magagaling na tao. Totoo ba, hindi ako? Tingnan mo, nasaktan pa ako. Ira the way, paano ka nasaktan? Ganito ang kwento. Talagang nakakainis si Zhujian. Sobrang malupit ng puso niya. Tao pa ba siya? Kaya nga, kapag ang puso ng tao ay naging madilim, mas nakakatakot pa sa demonyo. So, will he look for you? Are you going to be in danger? It should not be. Even if he comes, he is not the opponent. Hey, but you still have to be careful. People like this can do anything. That is enough. Lin Yun, do not talk about him yet. May gusto akong sabihin sa'yo. Huwag mo akong tawagin ganyan. Parang estranghero. Tawagin mo na lang akong Xiao Yun. Xiao Yun, salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Kaya, ibibigay ko sa iyo ang gastusin sa medisina. Ito lang ba ang gusto mong sabihin sa akin? Hindi ba ito para ibalik ang mga bayad na sa medisina? Ang bobo mo. Lene. Nahanap na ang susi. Ikaw. Lumayo ka. You. Patid. Talagang hindi mo makita yung babae. Akala mo talaga bobo ako. Sigurado akong nakita ko na siya. Kung ganoon, bilisan mo nang ipahayag ang nararamdaman mo sa kanya. Maganda at may magandang katawan. Alam din niyang alagaan ang mga tao. Mahirap makahanap ng ganitong babae kahit na may ilaw. Naiintindihan ko. Ngayon, pinapansin ako ni Zhujian. Hindi ko maaring lumapit sa kanya ng masyado. Nababahala ako kung makita ni Zhujian si Xiao Yun, makakasama ito sa kanya. Marahil mas mabuting pag-usapan natin ito pagkatapos ng problema. Kayong mga nag-aral ng mahika ay talagang kahanga-hanga. Kung ganoon, turuan mo ako ng ilang kaalaman para sa pagpapaalis ng masasamang espiritu, ha? Bakit, natatakot ka sa multo? Natuto ako dahil natatakot ako. Kung hindi ako natatakot, bakit pa ako matututo? Mukhang may punto ka rin. Hindi ko maikakaila.
Kung ganoon, turuan mo rin ako kung paano magtanggol sa sarili. Gusto mo bang matutunan kung paano? Kung ganoon, ganito na lang. Tara na. Tawagin mo akong master, narinig mo. Anong sinasabi mo? Ibalik mo ang tawag sa akin. Kung ganoon, tawagin mo na lang akong master. Tara, sabay tayong mahulog. Ayos na, mamaya tayo pa rin ay magkakapamilya. Mahal, gusto ko pa rin tawagin kang master. Talagang humahanga ako sa'yo. Lenan. Plano kong alisin ang mata mong yin-yang. Pero dahil gusto mong mag-aral ng mahika, sa tingin ko mas magandang panatilihin na lang ito. Baka sakaling magamit pa ito balang araw. Bukod pa dyan, para makita ang mga maduduming bagay tulad nito, kailangan ko munang buksan ang langit na mata. Kaya mong makita kahit kailan, sabi ko. Siguradong magagamit ang mata na ito. Tama na, huwag nang magbiro pa. Lumabas na tayo sa ospital. Nasaktan ka pa. Pwede ba ito? Relax, may gamot akong pang-recover. Sa ganitong sugat, makaka-recover na sa loob ng 2 o 3 araw. Halaga ito. Kailangan kong makaalis sa ospital agad. Kailangan kong mahuli si Zujkian. Sige, tara na. Hey, Police Wang. Ako ito, Lin Yi. Ito si Master Lin. Nais ko lang magpasalamat sa'yo. Ang grupo ni Wangda, yung mga magnanakaw ng libingan, ay nagsuko na. Narinig ko, ikaw ang nagrekomenda sa kanila na gawin yon. Tunay kang matapang at mabait na mamamayan. Plano ko pang bigyan ka ng parangal na bandila. Salamat sa mabuting hangarin, Police Wang. Hindi na kailangang ang bandila. Pero gusto kong itanong sa'yo ang isang bagay. Anong nangyayari dito? Si Wangda at ang iba ay sumuko na. Kaya, tungkol kay Zujkian at ang iba pa. Tiyak na may mga pahiwatig, di ba? Alam mo ba kung nasaan siya? Guru Lin, ayaw kong itago ito sa'yo. Si Zujkian, hinahanap namin siya ngayon, pero wala talagang pahiwatig. Walang kahit anong file sa arkibo. Nanginginig ako, baka peke pa nga ang pangalan na Zujkian. Ngayon tayo, naghahanap gamit ang larawan ng mukha. Pero alam mo kung walang larawan. Napakahirap hanapin ang taong ito. Sige, hihingi na lang ako ng tulong kay Policeman Wang. Kaya kayang magpanggap ni Zujkian. Kung ayaw niyang magpakita, napakahirap siyang mahuli. At paano na? Wala na kaming ibang paraan. Sa gilid, may paraan ako. Silangan, Kanluran, Timog, Hilaga, Huang Xian ang pinakamatapang. Pakiusap, lumabas si Huang Xian at tulungan ako. Matsing. Uy. Huang Daxian, hindi maintindihan ng kapatid ko ang mga patakaran. Hindi sinasadyang nasabi ang mga salitang nakasakit sa'yo. Pakiusap, unawain mo. Dahil humiling ka na. Bibigyan pa rin kita ng pagkakataon. Pero, kabataan, ano ang dahilan kung bakit tinawag mo ako dito? Gusto ko sanang humingi ng tulong sa'yo. Sino ang hinahanap mo? Si Lujjian na tinatawag ding sa Ibansian. Pero hindi ko alam kung iyon ang tunay niyang pangalan. Kaya, hindi na kailangang sabihin pa. Alam ko ang taong tinutukoy mo. Kilala mo siya. May karanasan siya. Nagkita na kami. Gusto niyang hulihin ang mga estudyante ko para gumawa ng potion. Pero nasaktan ko siya at tumakas siya. Dahil kilala mo siya. Pakiusap, tulungan mo akong hanapin siya. May kailangan akong ayusin sa kanya. Sobrang ayaw kong pinapangunahan ng tao. Pero dahil nailigtas mo ang anak ko, tutulungan kita na tapusin ang usaping ito. Kapag nahanap mo na si Zujkian, mababayaran na ang utang mo. Salamat, Yan. Huang. Ang Diyos ng punong templo ay marunong din palang makipag-usap, ha? Kapag nakatagpo ka ng Diyos ng punong templo na marunong makipag-usap, huwag mong sabihin sila ay mga daga. Nakapagsanay na sila sa espiritual. Kulang na lang ng isang seremonya ng Fengshan para maging tao. Kung sasabihin mong sila ay mga daga, masisira nito ang kanilang daan. Ang mga tulad nila ay napaka-maalalahanin. Pagkatapos kong maintindihan, tuwing makikita ko ang isang fox, tatawagin ko siyang Diyos manggagawa. Lanan. Hoy Xiao Yun, anong nangyayari? Hindi maganda, Ate Lin. May problema ang lola ko. At sobrang nakakatakot ang kalagayan niya. Takot na takot ako. Pwede ka bang pumunta dito at tingnan ako? Sige, pupunta na ako agad. Wow, tingnan mo si Xiao Yun, nakakasual lang. Hindi inaasahan na ang pamilya niya ay ganito kayaman. Kuya Lin. Pumanaw na ang lola ko. Pumanaw na siya, hindi maganda. Yung mga hindi gustong mangyari, nangyayari pa rin. Siguro ginawa iyon ni Zujkian. Kung siya ang gumawa niyan, tiyak na paputulin ko siya ng paulit-ulit. Huwag kang matakot, nandito ako. Ipagkati mo sa akin ang pag-asikaso nito. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Ngayon ay ika-80 kaarawan ng lola ko. Lahat ng pamilya namin ay dumating para magdiwang. Noong una, walang problema. Lahat ay maayos. Pagkalipas ng ilang sandali, sabi ni Lola na hindi siya maganda ang pakiramdam at gusto nang magpahinga ulit. Humingi kami ng tulong sa katulong para dalhin siya pabalik sa kwarto. Pagkatapos, ipinagpatuloy namin ang usapan sa sala. Malapit na ang oras ng pagkain. Hindi pa lumalabas si Lola. Pinapunta namin ang alaga para tawagin si Lola. Hindi namin inaasahan. Biglang sumigaw si Tia pagpasok niya.
Nang pumunta kami doon, nasa na si Lola? Alam ko. Tingnan mo kung ano talaga ang nangyari kay Lola. Kung hindi dahil sa multo na nagpapakita. Kung ganoon, hindi na ako kailangang kumilos ngayon. Kailangan ng profesional. Sundan mo ako. Sino siya? Xiao Yun. Siguradong alam mo kung ano ang nangyari sa bahay ngayon. Hindi ba panahon na papasukin mo na ang mga tagalabas? Tito 2, Tito 3. Ito si Linye. Hindi siya tagalabas. Ito ang tao na tinawag ko para imbestigahan ang misteryosong pagkamatay ng Lola. Investigasyon. Anong ebidensya ang mayroon ka na ang Lola ay biktima? At ikaw, batang lalaki na baguhan at amoy gatas pa. Ano ang iniimbestiga mo? Maaari mo bang lutasin ang kasong ito? Hindi ba kayo mismo ang nakakaalam na ang Lola ay biktima? Bakit namatay ang Lola pagkatapos i-anunsyo ang mana? Sa tingin ko, dapat ding maunawaan ni Tio 3 ang relasyon dito. Xiao Yun. Ano ang ibig mong sabihin sa mga salitang iyon? Ibig mo bang sabihin ako ang nanakit sa Lola? Hindi ko sinabing ikaw ang pumatay sa Lola. Pero bakit parang ikaw ay kinakabahan? Dapat sana ay normal na kasong kriminal ito. Dahil ang pera ay nakakapagpatay. Basta't hindi si Zhu Jin ang gumawa nito. Patay na si Lola Xiao Yun, paano ko maisip iyon? Kinakabahan ako. Wala akong nararamdamang kaba kahit kaunti. Nakikita kong nagtatrap ka ng tao. Sa tingin ko, hindi ako ang may masamang balak, kundi ang tatay mo. Mahimik ka na, matanda ka na pero nakikipagtalo pa sa mga bata. Parang hindi ka pa rin nagsasawa sa kahihiyan, ha? Xiao Yun. Huwag kang makipagtalo sa iyong amang pangatlo. Inaalala ka rin niya. Huwag mo na masyadong pag-isipan, ha? Pasensya na, pangalawang amang. May pagkakamali rin ako. Walang anuman. Ikaw si Xiao Yun na dumating para imbestigahan ang kaso. Anong trabaho mo? Detective ba? Hindi. Ako ay isang dalubhasa sa yinyang at numerolohiya. Tumutulong sa mga tao na magbilang ng hula at tingnan ang feng shui. Si Xiao Yun na mahilig sa hula. Ano ang masama sa hula? Pumanaw ang Lola sa isang misteryoso at nakakatakot na paraan. Inanyayahan kita para tingnan kung ano talaga ang nangyari. Sige, makatwiran naman yung sinasabi mo. Ginoolin, magkano ang sweldo mo kada buwan para dito sa trabaho na ito? Hindi. Kumusta ang kalagayan nitong tao na ito? Sa ganitong pagkakataon, bakit nagtatanong kung magkano ang kikitain ko? Nakikita mo ba na hindi pangkaraniwan ang relasyon ko kay Xiao Yun? Nagsusuri ng background ko. Medyo okay din. Kakaisang buwan pa lang ako dito, nakakagawa na ako ng isang farm. Nabenta ng higit sa 100 milyon. Kakatapos lang magrenta ng isang tindahan. Kahit na bagong bukas pa lang. Pero sa tingin ko, magiging mas maganda pa ito. Wow, ang ganda rin naman. Di ito mukhang ganun. Sa ganitong kabataan, may talento ka talaga. Sa loob ng isang buwan, nakakakuha ka ng 1 milyon. Dagdag pa ang isang tindahan, ang galing. Sobrang galing. Kaya mo bang manghula ng tama? Kung maaari kong hulaan ng isang hula, sa oras na ito, swerte ko ay medyo masama. Hindi ko alam kung mayroon kang paraan para malampasan ito. Itong tiyuhin na ito ay medyo magaling makipag-usap. Kung makakapagsalita, mas mabuting makipag-usap ng higit pa. Hindi totoo. Ang kanyang ina ay bagong pumanaw. Bakit ka nakikipag-usap tungkol dito sa akin sa ngayon? Naghihintay ka ba ng oras? Si Tio Lin ay sobrang abala. Kung gusto mong makipag-usap sa kanya, mamaya na lang sa tindahan. Sige. Kung ganun, abala na lang kayo, aalis na ako. Wala sa sinabi mo. Parang may hindi tama sa pagkamatay ng lola mo. Nagtayo ng grupo ng zombie ang lolo ko. Bago siya umalis, ibinigay niya ang lahat ng shares sa lola ko. Natakot siya na hindi magiging mabuti ang mga anak niya sa kanya. Hindi ko inasahan na lahat ng ito ay dahil sa shares na yon. Nangyari na. Sinasuspetsa mo ang tiyuhin mo. Hindi, ang sinisuspetsa ko ay ang pangalawang tiyuhin ko. May ebidensya ka ba? Wala, instinct lang. Medyo kakaiba talaga ang pangalawang tiyuhin mo. Mukha siyang magalang at maayos. Pero wala siyang pakialam sa pagkamatay ng lola mo. Kalilimutan mo na lang iyon. Tingnan muna natin ang lola. Lanan, si Je. Sa dugo na ito ay halo-halo ang maraming masamang enerhiya. Siguradong may kinalaman ito sa multo, 9 sa 10. Xiao Yin, lumabas ka muna, iwasan mo sandali. Hindi ako natatakot. Gusto kong makita ang lola ko sa huli. Makinig ka. Sige, maghihintay ako sa labas.
Mukhang ang pagkamatay ng lola ay tiyak na may multo na nanggugulo. Gayunpaman, nang mamatay ang lola, ang kanyang pamilya ay nasa ilalim. Pinatay ng brutal tulad nito, walang tunog na lumabas kahit na ano. Tanging ang multo ang makakagawa nito. Ayu. Sana hindi si Zujkian ang gumawa nito. Lanan. Bakit may buhok ng bata dito? Baka. Ang multo na pumatay ay isang bata. Ito si Kunmantong. Inay, sana mapadali ang lakad mo. Siguradong gagantihan ko ang galit mo. Ha? Kumusta? May nakita ka bang palatandaan? Lanan, sino ba ang ikatlong tiyo at pangalawang tiyo o iba pang kamag-anak sa pamilya? May nagsasamba ba kay Kunmantong sa bahay? Hindi ko pa naririnig ang tungkol kay Kunmantong. Isang bagay na espesyal na sinasamba at inaalagaan bilang maliit na nilalang na nagbibigay ng swerte. Makatulong sa mga taga-suporta na pumatay. Hindi pa ako nakakarinig ng ganitong nakakatakot na bagay. Mga taong nag-aalaga nito. Ano ang sinabi ng pulis? Nangyari ang kaso ngayon. Sabi nila ay nasa ilalim pa ng investigasyon. Pero hindi ko kayang maghintay ng ganoon katagal. Namatay ang lola ko sa napakasakit na paraan. Pakiusap, tulungan mo ako. Kalma ka lang, ayusin ko ito. Nakita ko na ang ilang mga palatandaan. Pakisuyong hanapan ako ng tahimik na silid. Susuriin ko ang sitwasyon. Sige, sumunod ka sa akin. Ang langit at lupa ay walang hanggan. Naghahanap ng anino, nag-uusig ng libu-libong milya, simbolo ng bukas na pagsubok. Mukhang ang lugar na ito ay para sa pag-aalaga ng kuntilanak. At ang aking pananaw, ay pananaw ng kuntilanak na inialay. Ngunit sa loob ng bahay na ito, walang ibang tao dito. Walang nakitang nag-alay kay Guman. Tama, Tong. Kapag naging pampublikong tahanan na ito, kapag namatay na ang insenso mamaya, may darating bang muling mag-apoy? Kung lilitaw ang taong iyon, malalaman ko kung sino siya. Tiyo-san. Bakit siya? Paano naman si Kuya Yin? Maaari ba akong pumasok? Pumasok ka. Kamusta si Kuya Yin? May nahanap ba? Nasa testamento ba ng lola mo? Napakaliit ng bahagi para sa'yo at sa pangatlong tiyuhin mo. Wala. Lola. Ang yaman ng lola ay pantay-pantay na hinati sa lahat ng inapo sa pamilya. Lahat ay pantay. Sinasakato ng kumpanya ito ng aking ama. Napakaod naman yon. Kung talagang patas ang hatyan. Bakit siya nakakasakit ng tao? Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang ang pumatay sa lola ko ay si Tio Tiga? Kanina, gumamit ako ng mahika. Para subaybayan ang bakas ni Gumantong. Nalaman kong si Tio Tiga ang nag-aalaga kay Gumantong. Hindi ko akalain na talagang may lakas siyang pumatay sa lola ko. Iyan ang kanyang tunay na ina. Pero ito ay tungkol sa iyong pamilya. Hindi ko rin maaring husgahan. Nasaan ang iyong tiyuhin? Maaari mo ba siyang dalhin dito? Gusto kong magtanong sa kanya ng direkta. Umuwi na siya ngayon. Wala siya dito. Kailan siya umalis? Umalis siya pagkatapos mong dumating. Maaari mo ba akong ihatid sa bahay niya? Kailangan ko bang tumawag ng pulis? Hindi na kailangan. Hindi rin maniniwala ang pulis sa mga bagay tungkol sa multo at pagpatay na yon. Bukod dito, wala rin akong ebidensya. Imposible namang sabihin kong ginamit ko ang amulet na ito para sa paghabol ng kaluluwa. Para malaman na ang tiyuhin ko ay sumasamba kay Gumantong, di ba? Lanan, kung ganoon, ihahatid kita. Sabihin mo, bakit ka nandito ngayon? Tiyo, mayroon bang gusto mong sabihin tungkol sa lola? Yun siyaw yun. Hindi pa sapat ang ingay sa lumang bahay, ngayon ay pupunta ka sa bahay ko at mag-ingay ulit. Hindi ka ba nagtitiwala sa iyong tiyuhin? Noong bata ka, ako ang pinakamaganda para sa'yo. Bakit ngayon ay nagdududa ka sa akin? Tiyo, hindi ko naman pinagdududahan ka. Pero ito ay, pero ano? Ako. Huwag mong sisihin si Xiao Ming sa usapin ni Uncle San na ito. Wala siyang kinalaman dito. Ako ang humiling na dumaan siya. Anong tingin mo sa sarili mo? Lahat ng bagay ay karapat dapat tawaging Uncle San ko. Balak mo bang akusahan ako? Na sinasadyang kunin ang yaman ng pamilya Jiang. Sasabihin ko sa'yo. Sa kabutihang palad, hindi makauwi si Xiao Yun mula sa abroad. Kung makita ka ng mambabatas na ito kasama si Xiao Yun, siguradong hahatiin ka niya. Tito San, huwag mong sabihin yan. Siya ang kasintahan ko. Hayaan mo na lang siyang protektahan ka. Balang araw. Kung may ibang magbebenta sa'yo, tutulungan mo pang bilangin ang pera. Gusto ko rin magbilang ng pera. Sige na, sige na. Huwag na nating pag-usapan yan. Bakit kayo nandito para hanapin ako?
Tio, bakit gusto mong patayin ang lola? Huwag kang magsalita ng kalokohan. Patay ko ang nanay ko. Baliw ka na ba? May ebidensya ka ba? Tio, huwag masyadong emosyonal. Kung wala akong ebidensya, paano ako makakapunta dito para hanapin ka? Tio, pamilyar ba sa iyo ang buhok na ito? Ano itong bagay na ito? Paano ko malalaman? Ayaw mo pa ring umamin. Ito ang buhok ng kuntilanak na inaalagaan mo. Iniwan niya ito sa lugar ng insidente pagkatapos patayin ang lola. Kasabay ng pagtuklas na inaalagaan mo ang kuntilanak. Gusto mo pa ring umiwas, ha? Nagsisinungaling ka, Xiaoyun. Saan mo nakuha ang ganitong bagay? Kasinungalingan. Ano ang kuntilanak, hindi ko alam. Tito, kung sinasabi mong hindi mo alam, handa ka bang payagan kaming maglibot sa bahay mo? Si Xiaoyun ay nagdulot ng gulo at sumama ka pa. Ako ang tunay mong tiyuhin. Kung hindi mo ako pinagkakatiwalaan, pagkatiwalaan mo siya. Naniniwala ako kay Atelin. Siyang eksperto sa ganitong bagay. Ikaw nga, Tito. Walang maling ginagawa, hindi kailangang matakot sa multo na kumakatok sa pinto. Bakit sobrang tumatanggi ka sa amin na suriin ang bahay mo? O kaya meron kang sikreto na hindi mo pwedeng ibunyag? Lenwe, biro lang, baka meron akong sikreto na hindi ko pwedeng sabihin. Gusto mong makita, sige lang, walang problema. Pero may isang hiling ako. Ano ang hiling? Kung hindi ka makahanap ng kahit anong kaugnay sa aswang o katulad nito, agad mong iwanan ang baliw na ito. Isa lang siyang manloloko. Ayaw ko ng pag-usapan pa ito. Hindi ko maipapangako yan. Talagang pinapagalit mo ako. Siguradong nandito si Gumantong. Kung wala siya, ako. Pagkatapos nito, hindi na ako makikipag-ugnayan kay Xiaoyun. Sige, tandaan mo ang sinabi mo. Huwag kang magbabago ng isip ha. Mahirap ay violate ang pangako ng isang marangal na lalaki. Kaklin, anong ginagawa mo? Bakit mo sinasabi ang ganitong bagay? Calm down, sigurado ako. Nasa villa ito ang anak na kakaiba. Nararamdaman ko na ang malakas na negatibong aura. Maganda yan. Susi ng mahika, hanapin ang dragon, hatiin ang kayamanan, habulin ang kasamaan, pumatay, buksan para sa akin. Lenwe, nagpapalipas ng oras sa mga mahiwagang bagay. Ito ba ay isang laro lang ng mahika, malalaman natin kalaunan. Tio, para saan ang kwartong ito? Pwede ba akong pumasok at tingnan? Isang storage lang ito. Pakitingnan mo na lang kung gusto mo. Hindi nakasara ang pinto. Nakita ko dito. Grabe, ang dami nitong swerte dito. May altar din ng insenso. Totoo ba ito? Anong klaseng bagay ito? Nahanap na namin ang ikatlong tiyuhin. Gusto mo pa bang magpanggap na hindi mo alam? Xiaoyun, talaga hindi ko alam. Noong una, ayos pa ang imbakan na ito. Bakit naging ganito? Paano ba talaga ito nangyari? Dapat kang pumunta at ipaliwanag sa pulis. Tatlong tito, matagal ko nang pinaghihinalaan ang katulong sa bahay. Pinaghihinalaan ang kalaban. Kahit na pinaghihinalaan ko pa ang ikalawang tito. Pero hindi ko kailanman pinaghihinalaan ka. Naging multo ka pa pala. Pumatay ng lola. Tao ka pa ba? Xiaoyun, hindi ko alam. Talagang hindi ko alam. Xiaoyun, ano ba talaga ang nangyayari? Tito San, wala dito si Gumantong na inaalagaan mo. Saan siya? Baka naman umalis siya para saktan ang iba. Talagang wala akong alam. Talagang hindi ako to. Tio San, matapang kang gawin pero takot kang managot. Talagang nakak-disappointment. Kung si Tio San talaga ang gumaganap. Sobrang galing ng acting niya. Parang hindi niya alam kung ano ang kumantong. Kung talaga niyang alam, lamang hindi niya papayagang hanapin natin ito sa kwartong ito. At pagkatapos nating makita, dapat sana niyang hayaan si Gumantong na patayin tayo. Pero wala siyang ginawa. Hindi tumakas at hindi tayo sinaktan. Kahit na nahulog, sa malalim na pagdududa sa sarili, ano ba talaga ang nangyayari? Posible bang? Nahulog siya sa planong ito. Maaaring gawa ito ni Zujkian. Hahaha, ay naku, batang ito. Napakamatalino mo. Mukhang naisip mo lang ito ng medyo huli. Sino ka? Ano ang nasa tabi niyan? Bata, magkikita tayo ulit. Si Lola Xiaoming, ikaw ang pumatay sa kanya, di ba? Ah, matapang kang manakit ng tao. Walang takot sa parusa ng Diyos. Ay naku, ay naku, ay naku. Nakalmo akong gulatin. May mga Diyos pa. Maaari ba niyang kontrolin ako? Makinig ka dito. Hindi lang ako papatay sa lola ng boyfriend mo. Papatayin ko rin ang buong pamilya niya. At pagkatapos, unti-unti kitang papatayin.
Nainis ka sa akin, ito ang magiging kabayaran. Naghahanap ng kamatayan. Tianping, yurong ang kurtina, espiritu sa buhangin. Nag-iisip mag-isa, mataas at mababa, umatake sa 7 gobyerno, 8 espiritu, kapatid sa dagat. Pakiusap, saktan mo ang aking katawan. Tulungan mo akong paalisin ang demonyo. Bakit hindi ka tumatakbo? Hindi ka ba natatakot na papatayin ka ng kaluluwa, Zenwu? Ay, Linlin. Simula nang malaman kong kaya mong tumawag ng espiritu. Akala mo ba hindi ako maghahanda? Yenel, swerte sa dingding na ito. Ito ang kagamitan na ginagamit ko upang iwasan ang kapalaran. Sa loob ng silid na ito, hindi ka makakapaglabas ng kahit kaunting mahika. Baka nananaginip ka lang na ang espiritu ay pumasok sa iyong katawan. Hahaha. Sige, Zyuchkian. Talagang masama ka. Pero, akala mo ba wala akong mahika kaya hindi kita matatalo? Tara na, tama na, ha? Huwag ipakita ang iyong lakas. Ngayon hindi ka makakapaggamit ng mahika. Samantalang ako ay may gumantong. Madali kanyang mapapatay. Aba, kabataan, sinabi ko na. Sobra ka pang bata. Ngayon alam mo na ang pagkakaiba natin. Haha, kahit walang mahika, kaya pa rin kitang talunin. Halika na, bata, umalis ka na dyan. Bigyan mo siya ng kaunting aral. Wasakin. Tara na, Jayon. Lane. Bata, natatakot ka ba hanggang sa maging tanga? Sa ganitong pagkakataon, tumatawa ka pa. Zyuchkian, talagang matalino ka, pero napahamak dahil sa sarili mong talino. Kung talagang kukuha ka ng kutsilyo para salubungin ako, hindi pa rin kita kayang harapin. Nagdala ka lang ng bata para labanan ako. Talagang napakatanga. Isipin mo. Ikaw ay isang purong katawan na nagniningning. Espesyalista ng dugo. Lahat ito ay naisip na. Paano ito posible? Diyos ng Kidlat, tulungan mo ako. Kidlat. Ikaw mismo ang nagtatago ng lahat ng lihim dito. Gusto mo pa rin gumamit ng mahika. Ngayon ikaw ay isang karaniwang tao na lamang. Jiang Lao. Ayu, huwag mo na akong saktan. Huwag mo na akong saktan, kaawaan mo ako. Nagkamali ako. Kaawaan mo sila nang pinatay mo ang mga inosenteng tao. Naisip mo na bang patawarin sila? Humihingi ako ng tawad sa kanila. Sinusunog ang perang papel para sa kanila bilang paghingi ng tawad. Sira na ang puso na ito, hahaha. Papatayin kita bilang kabayaran sa buhay ng lola ko, Dapat mong hingi ka ng tawad sa kanilang dalawa. Tio-san, ihatid mo siya sa istasyon ng pulis. Tara. Xiao Yun, patawarin mo ako. Lahat ng ito ay dahil sa akin hanggang sa ikamatay ng iyong lola. Hindi ito kasalanan mo. Lahat ng ito ay gawa ni Zyuchkian. Wala kang dapat ipagdamdam. Xiao Yun, talagang mabait kang babae. Tara, bumalik na tayo. Ngayon, nakuha na ng lola ang kanyang paghihiganti. Bigyan natin siya ng magandang balita, para makapagpahinga rin siya. CJ,